Bakit super proud si Universe sa'yo? Yan ang topic ng reading natin for today. And this is again Lynn, your favorite tarot reader. Favorite ko na sabihin niya na. Pag-usapan natin today, bakit nga ba proud na proud si Universe sa'yo? So we have 3 groups. For group number 1, Ace of Swords. For group number 2, The Fool. Ang ganda rin The Fool. Grabe, diba? And for group number 3, 3 of Swords. Ayusin natin. Yan. Mas maganda na. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest. Always naman, ikaw ang nakakaalam. Ano ba ibig sabihin sa ikaw ang nakakaalam? Aga-aga ko naman nagtatanong. Pag sinasabi ko kasing ikaw nakakaalam, ang ibig ko sabihin nun, sa English, you intuitively know what's right for you. Ibig sabihin, meron ka dapat trust sa sarili mo na alam mo ang makakabuti para sa'yo. Always naman sinasabi ko yan sa mga readings ko. Walang kahit na sinong tao or kahit na sino sa mundo na ito ang mas makakakilala pa sa'yo kundi ikaw. So, always know who you are. Ikaw makakaalam na makabuti para sa'yo. Pag na-build mo ang trust mo sa sarili mo, wala kang dapat ikatakot. Diba? Mabubuhay ka sa mundo na ito na may peace. Relax. Kasi kakampi mo ang sarili mo. Kung ano man ang bunga ng mga desisyon mo, mag-stand ka sa mga decision mo. Ang purpose na kailangan mo mag-stand sa mga decision mo para ma-build mo ang relationship sa sarili mo. Para pag dumating yung mga panahon na hirapan ka, may trust ka sa sarili mo, natutulungan mo sa sarili mo, maayos sa mga problem mo. So, you have to build the trust sa sarili mo. Kaya lang ko sinasabing, ikaw nakakaalam para ma-focus ka sa sarili mo. Know who you are. Para magkaroon ka ng trust sa sarili mo. Makatulong yung mga tarot card readings, yung mga feedback ng mga tao, para maayos mo pa yung sarili mo. Pero sa core mo, sa pinakailalim, ikaw ang nakakaalam kung sino ka talaga. Unless silipin ko. Papangiti lang kita, ha? I'm a tarot reader. Kayo naman. Papangiti ko lang kayo. So, gawin natin to reading na to. Nakulit lang ako, eh. Tingnan natin. So, pwede kang manood ng more than one group. Kasi sabi ko nga, ikaw ang nakakaalam. Pwede mo i-claim lahat ito. Is para sa'yo. Diba? This is a general reading. Ikaw pa rin mag-interpret ng mga messages na sinasabi ko. In-interpret ko, i-interpret mo pa sa isip mo. Ganun talaga tayong tao, eh. Pwede mo pag-aralan mga sinasabi ko kasi malalim, eh. Pero alam mo na yon. Ikaw nakakaalam. Yan. And thank you everyone for helping me grow my channel. Malapit na tayo mag 30K. Grabe talaga, oh. Para mga konti videos na siguro. Mga konting kembot ko din. Namiss ko kasi mag-reading. Bakit ba hindi ako nakapost ng mga videos? Sige nga, what's the answer? Raise your hand. Marami kasing nagpapareading sa akin. So, congrats sa promotion. Kung kanino man to, ba't ko ba hinahawakan to? Kulit ko, no? Intuitive kasi ako, eh. Kamay ko basta dala nangunguha ng messages. Kung kanino man yan, congrats. Pero bakit sa sinasabi ko? Kasi marami nagpapareading sa akin. And as you know, syempre, tao tayo, eh. So, pag nagagawa ko ng private readings, gusto ko talaga ibigay yung 101% ng kakayanan ko sa mga readings. As much as possible. Kaya, nagde-decide ako na hindi makapag-post sa general reading para mag-giveaway, magbigay daan sa private readings. As you know naman, ang sitwasyon ng tarot reader nyo is a provider. So, kailangan natin ng provider. Pero, I'll try my best sa month na to, hopefully, makapost mga once a day. At sana sipagin ako mga 4 times a day. Impossible na. Okay lang yon.
goal yun eh. So, pag bumaksak, at least once a day. Mataas masyadong goal. Sikreto kasi yun, guys eh. Pag may goal ka, itaas mo na, lampasan mo na. Gusto mo para makarating sa universe goal mo eh. Para pag bumaksak ka, maganda pa rin babaksakan mo. Secret yun bigay ko sa inyo. Itaas mo ang goal mo. Bakit pa kasi binibigyan mo ng mababang goal ang sarili mo? Itaas mo. Mataas sa mataas sa mataas. Abutin mo yung pinakamataas. Kung kanino man yun. Para sa'yo. Payo ko lang yun sa lahat taas mo ang goal mo sa life. So, yun ang nangyayari. Marami akong private readings, so marami akong ginagawang readings, and minsan nade-delay. Pero alam ko naman mababait yung mga napa-private readings ko Super, super grateful ako sa lahat na nagpa-private readings. Sa notice ko, lahat mababait. I-shower ng blessings yung mga yan. Mababait and hopefully, makuha niyo yung mga messages sa private readings. And doon sa mga nag-request ng readings sa akin, hopefully tonight or tomorrow, masend ko yung mga readings nyo. Yan. So, I think all good na tayo sa introduction. Always naman, hindi ka required manood ng intro. Sa mga nanonood ng introduction, sa mga videos ko, super na-appreciate ko kayo. Kasi ito lang yung time natin to connect. Pero nagko-connect din naman tayo sa mismong reading I can always connect. Pagiti ko lang kayo. Umagawa ko listahan ng mga pasasalamatan. Mag-shoutout ako At pag hindi ko nabanggit ang pangalan mo, grabe, wag magtatampo Wala magtatampo. Minsan ako mag-shoutout Kasi marami nagtatampo. For this video, shoutout ako kay The Moon. Alam mo na kung sino ka. Shoutout sa'yo. Request niya sa akin and then, sa next video, magsha-shoutout ako. Mga first time nyo lang naman babanggitin ko. Marami And thank you sa nag-join sa community. Grabe Nung in-approve ko, 38 nagpapa-add. Nagulat ako. And Sir Yanko, ang dami mo mga pinipost doon ng mga music videos. Lapatan mo nga ng music yung mga music na ginagawa ko dito. Collaboration tayo. Napagiti ko lang kayo Nag-isipan ko pa yung guys. Maging singer ako bigla Paano na yung tarot reading? Mamangiti ko lang kayo. Mahilig lang ako sa music. Natuwa lang ko yung Sir Yanko. Kakantayin ko yung mga song mo kahit Bisaya. Kaya ko yun. Korean na kinakanta ko. Kaya ko yun. Kasing-kasing. Kung ano meaning. Meaning ng kasing-kasing. Ko alam Ayan. Natutuwa ko sa mga post ni Sir Yanko sa community. And pwede ka mag-post sa community. All good naman sa akin. All good kahit anong post sa community ko. Gusto mong i-promote ang page mo. All good. Wala naman problem sa akin. Ayoko lang doon yung mga videos sa mga international na tarot card readers. Kasi hindi ko sila personally kilala. Diba? So always naman, pinaprotektahan ko kayo. So, pag medyo hindi ko kilala, intuitively, dinidelete ko talaga. Anything na international, na parang spam, dinidelete ko talaga. Pero kung ikaw, nasa community ka, gusto mo mag-post ng anything, share mo yung talents mo, mga creative arts mo, mag-promote ka, baka kasi meron bumili ng mga binebenta mo, and then go ahead, post. Wala mang problem sa akin Iyon nga yung community Makakuha ka doon ng mga collaborators, alam mo yun, marami din doon mga pwede natin sabihin ng mga tao, pwede makatulong sa'yo, mag-promote ang product mo. Or like-minded people, baka makamit ka doon ng mga taong kapareho ng interest mo. Yun ang purpose ng community to get to know other people. Ako lang kasi introvert di halata, pero introvert kasi ako guys As you know, minsan, kaya ko mag-extrovert. Or introvert ako by heart. So, most of the time, missing in action sa mga social media platform. Pero as much as possible, tinatry ko din na maging active para sa inyong lahat. Pero sa YouTube, always naman, love ko YouTube. And thank you din sa mga nag-follow ng Facebook page ko. Lapit na tayo mag 3,000 followers. Kung di ka pa nag-follow, syempre request ko yun sa'yo. Wala masapilitan sa akin Minsan na parang makulit ako. Sige na, i-follow mo na. Pero wala siya pilitan talaga. Wala siya pilitan. Pero kung gusto mo lang naman.
Pero minsan taga makulit ako. Ako, kinukulit ko lang kayo. Gusto ko kasi organic ang mga followers ko eh. Pag sinabi organic, gusto ko, by heart mo talaga i-follow yung Facebook page ko. Marami kang matututunan doon sa kakulitan ko doon. Marami ka din matututunan doon. And magpo-post ako doon ng mga getaways. Kung ano meaning doon sa akin. Getaways. Oh, so, pag wala ka sa Facebook, hindi mo makikita. Hindi ko po-post yun dito sa YouTube eh. So, kung gusto mong makita yung mga pinagagagawa ko on the side, then, punta ka sa Facebook page and follow my Facebook page. Again, di ako namimilit, pero minsan para makulit ako. Kulit talaga ako. Pero at least, all good naman. Kahit slow and steady, all good. Doon din tayo pupunta eh. Marami akong chika-chika. Pero I think all good na tayo. Haba yung intro ko. Grabe na. Eh, hindi ko i-delete. Basta gusto ko nandito yung intro ko. Sabi ko nga, pwede ma-skip ang introduction. Pwede naman. So, yan. And thank you din sa mga na-join sa Lalisa Superstar. Super na-appreciate ko kayo sa pag-support niyo sa channel ko. Hopefully, makagawa akong videos para makapag-add din doon. So, marami akong gagawin by month of February. And thank you din sa mga nagbigay ng donation sa channel ko. Thank you sa mga nagbigay ng gift sa akin. And guys ang birthday ko, January 17. Na-notice ko, araw-araw ata birthday ko. Lagi yung binabati sa Facebook page ko. Birthday ko ni 17. Tumatanggap pa naman ako ng regalo. Thank you, Miss Karel, sa pa-coffee mo. Next week, advance na ha. Minention kita. Thank you sa coffee bibigay mo sa akin. So, tumatanggap naman ako ng gift. Thank you so much sa mga nag-donate, nagbibigay sa akin ng gift. Sa mga nakaraang taon, super na-appreciate ko kayo. Miss Leia, diba, love na love kita. See? Galing kay Miss Leia yon. And sa mga nagbigay sa akin ng tarot cards, hopefully makabili ako ng maraming tarot cards galing sa donation nyo. And thank you sa mga nagbigay sa akin ng super thanks. Nakita ko meron eh. Thank you so much sa mga nagbigay. Gagawa ko ng listahan eh. I-shout out ko kayo sa next video ko. Thank you so much sa inyo. Yan. So, let's do the reading na. Sana makuha may messages na para sa'yo. Always naman. Gawin ko yung best ko na ma-channel ang messages na para sa inyo. Take what resonate and leave the rest. Yan lang ang payo ko sa lahat. So, let's start the reading now. I'll start with you, Group 1. And thank you everyone for being here. I hope all of you have a blessed day. And I'll see you on your reading. Namaste. Welcome to your reading, Group 1. So, back tayo sa topic. Bakit super proud si universe sa'yo? So, napili mo, Ace of Swords. Yan. So, this is a general tarot card reading. Take what resonate with you and leave the rest. So, tingnan natin. Mag-add muna ako ng card and then gawin natin reading mo. Shuffle time card. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para kay group number 1 at sana clear message. So, spirit team, ang tanong, bakit super proud si God or si universe kay group number 1? Ang meaning na Ace of Swords, 1 week. Pagdila kita. Ano yung meron sa isang linggo? 1 week. Yung pag-aralan sinasabi ko. Sa universe, wala naman time. I-post ko kaya muna yung video. Si King of Wands. Post ko kaya muna. Hold on. Proud si universe sa'yo kasi wala kang takot, diba? Si King of Wands agad lumabas sa reading. Itong tinatawag na proactive, talon agad, volunteer agad. Yan gusto ni universe. Ba't ka kasi matatakot mag-shine? Ganito ang ugali ng King and Queen of Wands. Assertive ang tawag dito. Sino mag-volunteer? Talon agad. Ito si universe sa'yo kasi may hindi ka mag-volunteer. Wala kang takot. Ilagay ang sarili mo sa mga sitwasyon na pwede ka mag-stand out. And always proud si universe sa mga tao na lalagay nila yung sarili nila sa mga sitwasyon na pwede sila makita. Yung parang, kung yung iba ayaw, ikaw gusto. So proud sa'yo si universe. Hindi ka nagdadalawang isip.
i-volunteer ang sarili mo. Wala masama. Possibility that hindi ka takot maging leader. Kung leader ka ng isang grupo, or gusto mo maging leader, natutuwa si universe sa'yo kasi nangangarap ka talaga maging leader. Kailangan ng mundo natin ng mga leaders, more than followers. Anong ibig sabihin doon? Ang ibig sabihin doon, pwede ka maging leader ng sarili mong community. Leader tayong lahat. Hindi man natin nakikita yon, leader tayo sa pinaka-ilalim. Pwedeng leader ka ng pamilya, leader ka ng community, leader ka sa trabaho, leader ka sa international, leader ka sa worldwide. Pwede din leader ka sa Pilipinas. Leader tayo sa pinakailalim. So kung sino yung responsibility mo, is your responsibility. Kung leader ka ng pamilya, provider, nanay or tatay, leader ka sa family, then natutuwa sa universe. Dahil, alam mo, ang dapat mong gawin bilang isang leader. Ito rise from the ashes So meaning, kung dumaan ka sa matinding pagsubok, natutuwa si universe sa'yo. Bumabangon ka talaga. Hindi ka sumusuko. Hierophant, leader talaga to. Ito, wise teacher. Sabihin na natin, nandito sa group 1 yung mga tao na hindi ka titigil hanggat di mo nalalaman ng totoo. Ngayon, pwede mong ilagay yun kahit sa ang context. Like, bigyan ka ta sample. Hindi ka tumitigil na alamin mo ang totoo tungkol sa universe. Pwede mo pag-aralan yon. Kung, let's say lang kasi wala akong judgment. Pag sabi wala akong judgment, kahit sino pwede manood sa channel ko. Open naman ang channel ko para sa lahat. So, kahit na sino, pwede pumunta sa channel ko, manood ng tarot readings ko. Kung nagkataon, nandito ka, isa kang atheist, then, proud pa rin sa'yo sa universe kahit di ka naniniwala kay God or kay universe. Or kung let's say wala kang pinaniniwalaan na gano'n. Proud pa rin siya sa'yo. For the reason na gusto mo talaga hanapin ng totoo. Yung search for truth ang kinatutuwa niya sa'yo. Kasi nag-isip ka para sa sarili mo. Ako, no judgment. Always naman, welcome lahat. Kung ano man paniniwala mo, natutuwa sa universe dahil iniintindi mo talaga yung paniniwala mo. Religion mo, lahat ng paniniwala mo, parang pinag-aaralan mo mabuti. Magat pa tayong card Queen of Pentacles sa ilalim. Si Queen of Pentacles. I-post ko nga saglit. Ayusin ko nga to. Ba't ganito? Grabe, kinakasal dito si King and Queen of Wands. Kinakasal. Kasi sabing kinakasal. Kasi, pag si Hierophant parang pare, just imagine yung itsura niya, parang pare sa gitna. And then, nandito si King of Wands, nandito si Queen of Wands. Ipakita ko sa ibang tarot card para ma-visualize niya. Okay. So, yan ang itsura niya, diba? Pag kinakasal si King and Queen of Wands. So, ba't proud si universe sa'yo? Tinutulungan mo ang partner mo sa buhay. Sa paraan, maliit or malaki, tumutulong ka sa pamilya, tumutulong ka sa partner. Kung may asawa ka sa time na reading na to, always natutuwa si universe sa mag-asawa na nagsisikap na magkasama. Natutuwa si universe sa mga mag-asawa na nangangarap na magkasama. Tinutupad yung mga pangarap na magkasama. Hindi to judgment kasi no judgment. Maraming single mother, single parent, solo parent nanonood sa reading ko. Pero ibigay natin to sa mga tao na nasa unit, nasa family unit na yung buo. Napakita lang na natutuwa si universe dahil kung ano man yung pinangako nyo sa simbahan or pinangako nyo sa isa't isa, tinutupad nyo. So ibigay natin to sa mga tao na sa committed relationship, nag-commit sa isang tao. Kung hindi man kayo kasal, all good naman yun. Natutuwa si universe na nagko-commit ka sa isang tao. Sa kabila na napakaraming option nagkalat sa paligid mo, pinipili mo maging honest, maging totoo, magpakatotoo sa isang taong love mo. Pinipili mo maging solid. Kaya nga 1 ang number mo Ace of Swords number 1. So, pwede mong tingnan na tutuwa si universe kasi alam mo kung sino priority mo sa mundo na to.
Tutuwa siya sa'yo kasi alam mo mga priorities mo, alam mo mahalaga sa'yo, alam mo yung mga dapat mong gampanan sa pamilya, sa partner, sa community, para meron kang sense of leadership, mapababae, mapalalaki, may pagka-leader ka. Magigising ka isang araw, okay, kaya ko palang baguhin ang buhay ko. And it's a decision kung paano ko babaguhin. Pwedeng matagal kung baguhin ang buhay ko, pwedeng step by step, pwede namang biglaan na lang. May share ako dito kasi ang Ace of Swords is mental clarity. Para din yung belief system, para din yung subconscious mind mo, para din yung isip mo. Actually, yan yung isip mo Majority parang ito yung conscious na isip, nag-iisip. Yung moon, yung subconscious, malalim to. So, parang ito yung captain of the ship. Parang pwede mo tingnan ganon. Yung conscious na isip mo, yun yung kapitan. Subconscious, yun yung parang nasa background. Yun yung parang mga engineer sa barko. So, hindi nakikita ng engineer yung direction. Yung kapitan nakakakita. So, tutuwa si universe sa'yo kasi itinatama mo ang direction ng life mo. Kasi yun yung kapitan Yun yung nasa taas. Tinitingnan niya kung saan pupunta. Kahit nasan ka pa ngayon, nakikita ng universe, gumagawa kang paraan para itama ang direksyon ng buhay mo. Gawin ang tama. Piliting magawa ang tama sa society, para sa partner mo, para sa mga tao sa paligid mo. And nakikita din ng universe na kinikilala mo talaga sa sarili mo. To the point, dahil sa journey, dahil sa ginagawa mo, magising ka isang araw, ma-realize mo, oh, okay. Aha moment ito sa'yo na, oh, okay. Ako pala ang leader ng life ko. Ako makakatulong para sa sarili ko. Makakatulong tong mga leader, makakatulong ang community, makakatulong tong mga kapwa ko, mga successful na tao, na magtagumpay ako, pero nasa sa akin pa rin. Ako pa rin may hawak ng sword. Ako pa rin makakatulong sa sarili ko. Kaya ako sinasabing parang kinakasal, diba? Parang may paris sa gitna, and then, may dalawang king and queen. Partner pa naman yan. Natutuwa si universe sa'yo kasi kahit sabihin ng ibang tao, ang taas ng standard mo, ang taas ng standard mo sa partner na hinahanap mo, nanatili ka sa standard na meron ka. Gusto mo tong ganitong klase yung partner. Clarity, alam mo ang gusto mo. Hinahanap mo ang gusto mo. Kaya natutuwa si universe, ibibigay niya ang gusto mo. Ay, gusto mo to. Sige, ito na ang gusto. Ang tuwa siya sa'yo kasi pwedeng mapilit ka sa gusto mo. Pwedeng, God, ito talagang gusto kong person. Sorry, wala na talagang iba. Ito na lang. Ito talagang gusto ko. Pwedeng pinagpipilitan mo talagang gusto mo. Hindi mo masama maging mapilit. Persistence, hindi masama. Natutuwa sa universe sa mga taong nagsusumikap and patuloy nangangarap. So, wala masama mangarap ng mataas. Magad tayo Nakatuwa, King and Queen of Wands nandito sa reading. Spirit team, ang tanong, bakit ba super proud si universe kay group number 1? Sabi mo dito, mataas ang standard. 4 of Cups. Pag may gusto ka, aabutin mo talaga pangarap mo. Kung asawa mo to, then natutuwa si universe dahil sinusuportahan mo asawa mo sa taas ng pangarap niya. Nahayaan mo asawa mo lumipad na mataas, mangarap ng mataas. Sumusuporta ka sa likod ng asawa mo. So, kinatutuan ka ni universe. Natili ka na strong partner sa likod ng partner mo. Magad tayo Hierophant lesson. Mga bagay na dapat natutunan mo sa buhay. Yung mga dapat mo natutunan. Queen of Swords. Ayun sasabi ko Kailangan matuto ka si Queen of Swords. Clarity. Grabe si Queen of Swords gumit na sa reading. Marami nagpunta dito. Pwede kang King of Wands, Queen of Swords, Queen of Wands, or Queen of Pentacles. Anong para sa mga court card na to? Mga leader kasi to. Ito silent leader. Marami sa yung silent leader. Nasa background ka lang, nagmamasid. Pero tutuwa si universe kasi alam niya, kahit di ka na nagsasalita, kahit ayaw mo ng spotlight, hindi ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng paraan para tumulong. Magturo sa iba. Naniniwala ka na hindi kailangan ng spotlight para tumulong. Kahit walang validation, walang papuri galing sa ibang tao, yung pagtulong mo, sincere pa rin.
Nine of Swords. Kaya may handle ang stress, anxiety. Sa reading natin, mag-a-add tayo ng letters. And then, kung anong word ang pumasok sa isip mo, ibulong mo lang sa sarili mo, ha. Napangiti lang kita. Pag nagpareho tayo ng iniisip, then pwede mo itikas confirmation. English word, para tayo nagpa-puzzle, no? Yung Ace of Swords kasi, papaganahin mo isip mo. Kasi siguro ganito. So, kailangan natin 6 letters. Bigay ako sa'yo, ha. Kuha tayong 6 letters and then ilagay ko sa card. And then, pag nagpareho tayo ng iniisip, confirmation, may telepathy ka. Gagawa ko reading ng psychic abilities. Pero sige, tingnan natin letters na to. Sa King of Wands, letter G. So, anong word ang pumasok sa isip mo? English word na nagre-resonate ka. Ako, gratitude. Tutuwa si universe sa'yo kasi kung ano man meron ka, blessings na meron ka, super ina-appreciate mo. Gratitude. Siguro yung inumpisan mo araw mo ng pagpapasalamat. Nagpapasalamat. I-share ko lang group 1. Isang powerful na prayer na binanggit sa isang libro ni Frederick Dodson. Sa pagkakaalala ko, siya yung nagbigay nito. Makatulong to sa iyo. Ano ba to sinasabi ko? Kasi, nandito si Hero Pan parang pare. Nakasanayan kasi natin pag nagdadasal tayo, para tayo nagmamakaawa. Diba? Para tayo humihingi kay God. Parang, God, tulungan mo ako. Parang nandun. Pero, mas maganda yung prayer ng nagpapasalamat. So, doon sa sinabi ni Frederick, parang ang prayer niya, thank you, universe, for showing me that this issue has already been resolved. Parang yun ang powerful prayer. So parang sinasabi mo kay universe or sa subconscious mind mo, kasi nandun yung link mo kay universe. Share ko lang. Na nagpapasalamat ka na kaagad in advance. Pinakita ni universe sa'yo na solve ng issue. Sa harap mo mismo, pinakita niya. So tapos na. It is done. Ba't ganun ang magandang dasal? Kasi, mawawala ka sa anxiety. Ito. Kakalma ka. Pag nakalma mo sarili mo, then, ang solusyon, darating sa'yo sa paraan gusto mo or sa ibang paraan na gusto ni God para sa'yo. So, maganda siyang prayer. Salamat, God, dahil pinakita mo sa akin na solve na itong problema ko. Sa Tagalog, parang gano'n. Or salamat, universe, kasi pinakita mo sa akin na ang problema ko ay nasolusyonan na. So, pwede siyang ganon. Or, salamat universe kasi pinakita mo sa akin na na-promote ako sa trabaho. Salamat universe dahil pinakita mo sa akin na may pera na ako sa bank account ko. Salamat universe dahil pinakita mo sa akin na lumakas ang katawan ko. Parang ganun dating. Salamat universe sa pagpapakita mo sa akin na na-solve na yung problema ko sa trabaho. Parang ganon. So, wala kang hinihingi or wala kang hinihingi kay God na ibigay sa'yo. More ina-accept mo na. Parang nagpapasalamat ka kasi natanggap mo na. Pwede mo pag-aralan yun. More English lang kasi gusto ko. So, thank you universe for showing me that this issue has already been resolved. Maganda siyang banggitan kapag meron ka pinagdadaanan. Bigay ko lang sa inyo. Magkatayo next letter. Letter U sa Hierophant. Unity. So, natutuwa si universe sa'yo kasi marunong ka makisama, makipagtulungan. Kung sa partner ito, may unity kayo, mag-partner na itong pangarap natin, gagawin natin itong magkasama. Isa sa katuparan natin to. So, kung medyo slow ang partner mo, judgmental ako. Mapakiti lang kita. Wala akong judgment, ha? Pag sabi natin slow, parang nag-iiba ata ang tinitingnan. Nahila mo partner mo. Okay, partner, dito ang direction natin. Dito ang goal natin. Nandito ang ating pangarap. Dito ang focus natin. So, tutuwa si universe kasi nakikipagtulungan ka and may compassion ka sa partner mo kung nawawala siya sa direction, nawawala siya sa focus. Ibaling mo yung mukha niya dito. Tutuwa si universe sa'yo. Leader ka ng sarili mo and leader ka sa family. And compassionate leader ka. So, meaning, hindi judgmental leader, more compassionate na okay, nawawala sa focus o dito ka humara.
Huwag ka dyan tumingin. Nandito ang goal natin. Diba? So, pwedeng pag-aralan sinasabi ko. Mag-add pa ako ng letter. Kay Queen of Wands, letter S. Success. Yun ang word na pumasok sa isip ko. Success. Natutuwa si universe sa'yo kasi mahalaga sa'yo ang salitang success. And hindi ka nainis sa mga successful na tao. Diba, naintindihan mo na kapag nainis ka sa isang bagay, ang kinaiinisan mo, malayo sa'yo. Hindi mo pwede makuha ang isang bagay na kinaiinisan mo. So, payo yon. Dami ko payo dito Kung gusto mo maging matagumpay na tao, huwag ka mainis sa mga tao matagumpay. Huwag ka mainis. Yung subconscious mind kasi, poprotektahan ka palagi. So, kapag inis ka sa mga successful na tao, yung isip mo, ang iniisip niya, okay, galit siya sa mayaman na tao, ayaw niya maging mayaman. So, huwag kang maging mayaman. Ganyan ang gagawin ng isip mo. So, kung nainis ka sa mga taong successful, like say yung mga influencer, mga vlogger, mga YouTuber, nagkakaroon ka ng hate, yung possibility maging katulad ka nila, maging successful YouTuber, influencer, vlogger, liliit din sa'yo. Kasi subconscious mind mo magiging kalaban mo. Kakalabanin ka subconscious mind mo na, di ba nainis ka sa mga sikat, mga kilalang tao, so hindi ka pwedeng sumikat. Isang tip lang yan. So kung gusto mo makilala, gusto mong makapunta sa spotlight, gusto mong effortless, pwede ka naman kasi maging matagumpay na nagpupumilit ng sobra-sobra or effortless na parang walang nangyari. Pumikit lang tayo, successful ka na bukas. Napagitila kita. May mga tao kasi effortless na kukuha yung success. Parang may na magnet lang. Ang sikreto, nagbabibe sila sa energy ng success. So meaning, panakita sila ng successful na tao, masaya sila para sa taong yon. Natutuwa sila. Pero kung nakita ka ng mga kaibigan mo naging successful, nagkakaroon ng mga award, alam mo yon, nagtatagumpay sa buhay, deep inside, nangingit-ngit ka sa galit. Then yung subconscious mind mo nare-record yon na okay, ayaw niyo makakita ng success, so wag natin ipapakita sa kanya, sa buhay niya. So yung possibility na mangyari sa'yo yon, nakikita mo is maliit. Meron, pero maliit. At yung maliit na yon is paghihirapan mo pantodo. Kaya, payo ko lang, kung gusto mo maging successful na madali, then, appreciate mo ang mga tao nagtagumpay. Kasi, simbolo sila na ang possible sa kanila, possible sa'yo. I-celebrate mo ang success ng iba para mag-resonate ka na kaagad sa kanila. So, pag nakita ng subconscious mind mo yun na, okay, ang saya niya para sa taong matagumpay na to, gawin natin siya matagumpay din. Nandun ang sikreto. Yung pagiging mainggitin, naiinggit, yung kinakalaban may mga successful na tao, hindi makakatulong sa'yo kung success ang hinahanap mo sa buhay. Kailangan supportahan mo sila. Or maging masaya ka para sa kanila. Dahil kung ano meron sila, hahawa sa'yo kapag nagkaroon ka ng parang appreciation sa mga nakikita mo magaganda. Kaya nga ako #1 supporter ako ng Blackpink. Oo. Kung anong success nila sa mundo, isusupport ko talaga for the reason na gusto ko maging successful ng tao. Epitome ng success sa akin tong 4 na nandito sa... Oo. Every time meron silang mga project, meron silang mga activities, meron silang mga nila-launch. In a way, feeling ko connected ako sa kanila. So, ipopromote ko yun, post ko yun. Masaya ako pinopost yun. Eh, kahit sa mga kaibigan ko, malampuang sa puso ko ang inggit. Bata pa lang, ganyan na kami pinalaki na magulang namin. For the reason, mapupunta din sa'yo. Maraming ang makukuha mo. Hindi na uubos ang blessings dito sa universe. Hindi tayo magkakaubusan. So, yung inggit wala sa heart ko. More appreciation. Na pag may nagustuhan ako nasa iba, na-appreciate ko. Na-appreciate ko, meron sa iba. That's a sign na pwede yung pumunta din sa'yo. Tingnan natin Magkat pa tayo sa 3 cards na lang. W. So, anong word na pumasok sa isip mo? Pag nagpareho tayo, then, I can see you. Ang pangiti lang kita. Ang word na pumasok sa isip ko dito, sa letter W, world, mundo. Tutuwa sa universe kasi nahanap mo ang spot or place mo sa mundo. Gusto mo talaga malaman ano meron para sa akin sa mundo na ito. Marami sa inyo, gusto mo mag-iwan ng marka. Legacy. Gusto mo mag-iwan ng something na maaalala ka ng mga tao sa future. Ang 4 of Cups kasi parang malungkot na card.
Possible marami ka pinagdaan na malungkot sa buhay mo. And ayaw mo yun, ipasa sa iba. Yung mundo mo na naging malungkot, yung iba masalimuot, yung iba napakahirap, gusto mo matapos na yun doon. Ang world card kasi sa tarot card is completion, ending. So yung sadness na yun, ayaw mo na ipasa sa anak mo, ipasa pa sa apo mo. Kung ano mang paghihirap na dinaanan mo sa buhay, gusto mo na maputol sa'yo. Gusto mo pa rin magkaroon ng challenge yung mga anak, mga apo, yung mga ibang generation, pero hindi na kasing grabe no sa'yo. Gusto mo sila mabuhay sa mas maganda, mas payapa, mas peaceful, mas kalmadong mundo. Possible marami dito advocate or marami dito humanitarian. Makatulong sa kahit anong paraan. Super proud sa universe sa'yo kasi niisip mong pagtulong sa mundo. Meron kang goal na makatulong. Tingnan natin yung ibang letters. Si Queen of Swords, letter C. Ayusin natin si Queen of Swords. Clarity. Obvious, diba? Clarity. Alam ko marami nakakuha ng letter C. Kapangiti ko lang. Clarity. Natutuwa si universe sa'yo. Kasi, clarity, mahalaga sa'yo. Clarity, klaro. Clarity, klaro. Paulit-ulit, no? Pwedeng nagsasound doon yung pangalan mo. Clarity. Pag sabi kasing clarity, klaro sa'yo. Haluan man natin. Alam mo, kung klaro sa'yo ang vision mo, direction sa buhay, then hindi ka dapat kabahan. May clarity ka eh. May clarity ka ng goal. May clarity ka saan ka pupunta. Alam mo ang gusto mo. So, ano man yung sumusulpot sa daan mo ng mga, sabihin natin, shiny object, mga makikinang, maganda, nakakaagaw pansin, nawawala ka sa focus. Alam mo na, hindi ito ang goal ko. Lalampasan ko to. Kahit maganda ito, hindi ito ang goal ko. Magpapatuloy pa rin ako sa journey. So, may clarity ka. Kung mataas ang pangarap mo, alam mo yung mga bagay nakikita mo sa daan, dadaanan mo lang talaga yon. Hindi pa yun ang gusto mo eh. Kaya nga, pagka meron ka mataas na pangarap, minsan masakit din eh, malungkot din. Kasi meron kang mga iiwan. Pag sabing iiwan, iwanan mo yung old self mo. Iwanan mo yung dating ikaw. Kailangan mo magbago. So, parang in a way, parang ka nalulungkot para sa dating life na meron ka. Parang nandun. Pero natutuwa sa universe sa'yo kasi hindi ka takot. Pumasok sa ibang mundo, pumasok sa new chapter ng life mo, magpatuloy. Kahit na may mga taong hindi ka makakasama, hindi mo na makikita, mapapalayo ang love sa'yo. Tutuwa sa universe na patuloy ka pa rin nangangarap ng mataas para sa pamilya mo. Clarity. Pwede mo pag-aralan yung salita na to. And the last letter, letter L sa Nine of Swords. Ang Nine of Swords, anxiety. So marami dito, possible nagkaka-anxiety ka sa love. Love. Or love na ito talaga, in general. Punong-puno ka ng love sa heart mo. Masaktan ka man paulit-ulit, naniniwala ka na no, worth it pa rin magmahal. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko, kakapit ako para sa pagmamahal na inaabot ko. Marami dito, goal mo, maging successful. Marami dito, goal mo, magkaroon ng partner in life. Kahit anong edad ka pa. Marami dito, nangangarap ka na to make the world a better place. Alam mo yun? Gusto mo makita mundo na mas maayos. Dami na pinagbago ng mundo paglipas ng panahon. Ang dami na. Ay madami pa magbabago. Love. Kahit ano pa pagbabago sa mundo, manatili pa rin na kung sino mga mahal mong tao, mahal mo pa rin sila. Love yourself. Possible mga tao mahalaga sa buhay mo to nandito sa reading. Pwede mo pag-aralan. Possible. Puro tao eh. So, mga letters nandito. G-U-S, W-C-L. Alam mo yung favorite kong basketball team nandito. GSW. Golden State Warriors. Pangiti lang kita. Magad lang tayo. And then, kuklose ko na reading. Let me know na lang, group number 1. Bakit super proud si universe sa kanya, spirit team? Compromise! Magkamukha na kayo na partner. Compromise, number 6.
Sabi ko nga sa'yo, kung yung partner mo na nababaling dun yung mukha niya, ibaling mo din. Napaka bait mong person. Compromise. Willing ka makipag-compromise. Alam mo yon, makipagkasundo, gumawa ng kompromiso. Compromise kasi yung salita, para sa akin na, define ko, win-win situation. Mananalo ka, mananalo ako. Diba? So, sabi ko nga, sa buhay na to, ang magandang compromise na gawin mo is more sa sarili mo. Build trust sa sarili mo. Makipagtulungan ka sa sarili mo. Ito yung subconscious mind mo. Diba? Sabi ko nga, yung subconscious mind mo hindi natutulog. Hindi niya alam ang salitang pagtulog. Ito hindi niya alam yan. Gising yan. Palagi. Tulog ka, gising, gising ka, gising. Gising siya all the time. So dahil siya naman part ng isip mo na gising, then pwede ka makipagtulungan sa kanya. Pwede ka niyang tulungan. Pwede mo siya maging kaibigang kakampi. Diba? So ikaw nakakaalam, compromise ng salita nandito. Proud si universe sa'yo kasi nakikipagtulong ka kay universe. Alam mo na marami sa bagay sa mundo hindi mo makokontrol. Ngayon, kung pipilitin mo kontrolin lahat ng nangyayari sa buhay mo, mapapagod ka, hindi ka na makakatulog. So, ang sinasabi ni universe sa'yo dito, proud siya sa'yo kasi marami sa mga problema mo, ipinibigay mo sa kanya. Pag sinabing binibigay mo sa kanya, sinusurrender mo sa kanya. Nagpapasalamat ka sa mga challenges na dumarating, and may trust ka na si God or si universe magsasolve ng problem mo. Bibigyan ka niya ng solusyon sa mga problem mo. Compromise. Kung ano meaning nito sa'yo, pwede mong pag-aralan. Number 6, pwede mahalaga sa'yo month ng June. Sa taon na to, ikaw pa rin nakakaalam. Kung may hinihintay ka sa taon na to, na sagot, solusyon, sagot sa problema mo, then, baka 1 week, nasa iyo na. Doon ako sa 1 week. Kung ano meaning nun. Pwede mo pag-aralan yon. Hindi ko na-extend ang video. I think all good na tayo dito. Let me know na lang sa comments some part nag-resonate sa'yo reading natin. And if gusto mo ng private reading from me, message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic, bakit super proud si universe sa'yo? Ang napili mo, the Fool. So, tingnan natin. Shuffle tayo cards. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ko i-channel a message para sa group number 2. And sana clear message. You have to use your intuition sa reading natin. So, sasagutin natin tanong, bakit super proud si God or si universe sa'yo? 4 of Wands. Naintindihan mo halaga ng family. Knight of Pentacles. Natutuwa si universe sa'yo kasi hindi ka takot sumubok ng mga bagay-bagay. Hindi ka takot tingnan yung buhay mo talaga. Pag-aralan, nasa na ba ako? Nasa na ba talaga ako? Parang naliligaw do? Marami sa inyo nasa ibang bansa. Pero natutuwa si universe sa'yo kasi nakikita mong ganda ng mundo. Ang lawak pala ng mundo, grabe. Ang dami palang pwedeng mapuntahan. So para kang bata, gusto mong maglakbay, gusto mong mag-travel, gusto mong makita maraming tao, gusto mong makita ibang kultura. Natutuwa sa'yo sa universe dahil na-appreciate mo yung diversity na sinasabi. Yung salitang diversity, tinuturo yan lagi sa company. Diversity. Minsan, may something yan sa gender din. Possible maraming nasa LGBTQ ang nagpunta sa group number 2. Natutuwa sa'yo sa universe kasi always may love ka sa sarili mo. Yung pagiging unique mo, pagiging kakaiba mo, hindi mo itinatago, hindi mo, let's say, hindi ka nahiya sa ano mo meron ka. King of Swords. Hindi ka takot mapagsabihan. Marami kasing tao hindi nakaka-accept ng criticism. Alam mo yon.
Maraming tao na nahihirapan tumanggap ng criticism. Proud sa'yo sa universe kasi kahit masakit yung sinasabi sa'yo ng, let's say, tatay mo, nanay mo, or ng mga tao sa paligid mo, na-accept mo kasi alam mo na para sa'yo yun, makakatulong ang marami sa sinasabi nila para matulungan ka mag-improve. Parang isa kang bata, parang isa kang tao dito na naniniwala ka, marami ka pang dapat matutunan. Possible, sa paglalakbay mo, pagpunta mo sa iba't ibang lugar, pagpunta mo sa ibang bansa, nagliwanag ang isip mo na, okay, ang dami ko pa palang dapat alamin, aralin. The Fool kasi to, the Fool card sa tarot card is new beginning. Open na mind mo sa possibilities, na marami pa talagang possibilities na naghihintay sa'yo. Naniniwala ako, there are infinite possibilities. Maraming posibilidad na pwede mangyari sa tao. Every time nagsisimula ka ng something na bago, nag-open ka ng new possibility para sa sarili mo. Kung nag-leap of faith ka, let's say nagtayo ka ng business, naggawa ka ng negosyo, ng proud sa'yo sa universe, mahirap mag-leap of faith. Napakita mo kay universe ang trust mo. Nakikipagtulungan ka kay universe na, God, nagtiwala ako sa'yo, tutulungan mo ako sa plano ko. Kahit mahirap sa'yo, ang mga pinagdadaanan mo, may tiwala ka, nagagabayan ka ni God sa tamang direksyon. Kung lumipat ka ng bahay, kung nag-migrate ka, eto ka sa transition. So, kung nag-asawa ka, nagpamilya ka, nagkaroon ka ng anak, lumipat ka ng bahay, lumipat ka ng lokasyon, lumipat ka ng trabaho, nag-migrate, punta ka sa ibang bansa, etong card na to. Kung umalis ka, lumipat ka, proud sa'yo sa universe. Ang tapang kasi ng dating parang iniwan mo yung nakaraan para pumunta sa direction na yon. Kung solo parent ka, single mother ka, or single father ka, super proud sa universe sa'yo. Sa kabila ng pag-iisa, pagtataguyod sa pamilya, nag-iisa, ginagampanan mo ang role ng nanay at tatay para sa anak mo. Mahirap maging single mother or single father or solo parent. Pag sabi ko mahirap, yung isang role nga lang gampanan mo. Ang hirap nun. How much more maging, alam mo yun, maging dalawa. Seeking of short father yan. Father. So pwedeng maraming possible na punta dito. Malayo ang anak mo sa tatay niya. Proud sa'yo sa universe kasi pinapakita mo pa rin sa anak mo na may tatay ka, may nanay ka na sa malayo. Mahal ka ng isa pang magulang mo. Hindi ka nagdadamot sa anak mo. Proud sa universe sa'yo kasi naintindihan mo na kailangan ng anak ang nanay at tatay. Kailangan ng anak mo ang suporta din ng isang partner pa. Pwede mo pag-arasin, sabi ko, na proud sa universe sa'yo, sa kabila ng mga problema pinagdadaanan mo, nananatili kang open-minded, na kailangan ng anak mo lahat ng suporta. Kung wala kang anak din, may ka mabuting magulang. Kung babae ka, magiging kang great mother. Very protective ka sa anak. Proud sa universe, sobra kang maingat. Iningatan mo sarili mo, iningatan mo ang mga anak mo. Iningatan mo meron ka. Dahil iniingatan mo ang binibigay niya sa'yo, padadamihin niya pa yan para tumingin niya anak mo. Grabe na wag ka. Ayusin natin. Paparamihin niya meron ka. Ayan. Huwag kang matakot gumastos. Group number 2. Kasi marami dito takot gumastos Huwag kang matakot gumastos. Hindi ko sinasabi yun para mag-shopping galore. No, hindi. Huwag kang matakot sa pera. Huwag kang matakot sa pera. Isipin mo ang pera, instrumento. Parang bagay. Pwede siya mag-represent dito ng yung bow and arrow, yung sword, itong sagwan, yung ibon. Pwede mo siyang i-represent kahit ano Kung bibigyan mo ng ibang meaning ang pera sa life mo, then hindi ka matatakot sa pera. I'm proud sa'yo sa universe kasi niintindi mo ang halaga ng pera. Alam mo ang halaga ng pera. Alam mo kung paano kumita ng pera. Marami sa inyo, kumikita ka talaga ng pera.
And proud si universe sa'yo, pinoprotektahan mo meron ka. Ang payo lang sa'yo ni God, ni universe, huwag ka matakot. Huwag ka matakot sa pera. Hindi mawawala sa'yo. I-claim mo na pag gumastos ka, ang pera na lumabas sa'yo, ang umalis sa'yo, pupunta sa mabuti. Yung pera mo is makatulong sa iba. I-claim mo yon na si God ang nagbibigay ng lahat ng resources sa mundo. Ibinigay sa'yo ni God ang mga blessing na to kasi alam niya, maingat kang person. And isa kang tao makakatulong din sa iba. Tutulungan mo pamilya mo, sarili mo, mga tao sa paligid mo. Huwag kang matakot na gumastos. Tingnan natin na, King of Swords, the Father, and the Mother. Grabe oh. Dito marami dito na hiwalay ka sa partner. Kasi King and Queen of Swords, possible. Nag-upisa kayo maganda, then naiwan ka mag-isa. Pinalalaki mo anak mo mag-isa. Marami dito sa solo parent, single parent, or ikaw yon. Lumaki ka sa broken family. Sinasabi natin salitang broken family, hindi para makasakit. Clarity, kasi ito mga King and Queen of Clarity. Kailangan malaman mo kung saan ka nakapwesto, kung saan ka nakatayo. Pag sinabing broken family, hindi buo. Kasi ang buong family na doon nanay, tatay. Diba? Pero yung pagiging broken family, hindi yan bad. Depende saan mong direksyon dadalhin. Maraming mga tao na galing sa broken family, nagiging matagumpay na tao. For the reason, ginamit nila yung pain na yon na hindi buo ang pamilya nila para mag-push talaga sa kanila sa pagbabago. At dumating ang time sila na ang mature na mga tao, alam na nila ang pagkakamali sa nakaraan. So, may pagkakataon silang baguhin ang storya nila. Kasi alam nila yung pain na naiwan ka, kung anak ka, naiwan ka sa gitna, nagiwala yung parents mo, ayaw mo maramdaman yun ng anak mo. So marami dito, possible, lumaki ka na isa lang magulang kilala mo, lumaki ka lolo't lola mo, ang tumatay yung magulang mo. Pero hindi makakapigil yun sa'yo na maging matagumpay. Kung ganun na experience mo, proud sa universe sa'yo. Kasi meron ka pa rin respeto sa magulang mo kahit ano pa yun nangyari. Nakita mo pa yung tatay mo, sure tatay. Yung nanay mo, sure nanay. And may pagmamahal ka pa rin sa magulang. Kung binata or dalaga ka sa reading, then nakikita ng universe ang pagiging maingat mo sa pagpili ng partner. Pwedeng you take your time. Proud sa universe sa'yo. Hindi mo basta binibigay ang heart mo sa kung sino-sino lang. Kung maingat ka sa love, hindi masama yun. Pinoprotektahan mo ang sarili mo. Ayaw mo mangyari sa'yo mga nakita mo sa paligid mo or nakita mo sa mismong magulang mo. Pero payo lang sa'yo ni universe, huwag ka matakot magbigay. Kasi lahat ng ibibigay mo, babalik sa'yo. Marami sa mga bagay na ginagawa mo pa sikreto, yung mga sikretong paghihirap mo, pagpupursige mo, sa kabila ng kawalan mo ng resources, nakita ni God yun. Mas lalo siya natutuwa. Kung konti lang binigay ni God sa yung talent and skill, pero ginagamit mo, proud si God sa'yo. Lalo niya parang paparamihin yan. Kaya maraming taong galing sa hirap ng tatagumpay, yung mayaman. Kasi sabihin na natin na ginamit nila meron sila. Kung ano meron ako, gagamitin ko ito para magtagumpay. Hindi ako susuko para nandun. Medyo matatapang ang nagpunta dito sa group number 2. Pero good naman yun. Matapang ka, umaharap ka talaga sa mga taong pakiramdam mo hindi ka tinitigilan. Hindi tumitigil. Pwede mong pag-aralan to, sinasabi ko kasi marami dito matalino. Pakiramdam ko, yung mga taong sumusulpot sa buhay natin is parang isang parte ng pagkatao natin na itinatago natin. Ang lalim, no? So meaning, kung dumating isang tao na nagpapahirap sa atin, sa buhay natin, let's say, hindi natin nakakasundo, representasyon lang siya ng isang part ng pagkatao natin na hindi natin hinaharap. Pag sa spirituality, sinasabi nila, yung reality natin is illusion. So, minsan tinitingnan ko ang life parang panaginip. Ay nakakatulong sa akin yun para hindi ako ma-overwhelm ng mga problema. Dahil panaginip lang ito sa mind ko, panaginip lang ito. So, hindi ko masyado binibigyan ng big meaning yung mga masasakit na nangyari sa life ko. For the reason, panaginip ito. Pwede mo tingnan si God, si universe na nanaginip, and gising ka sa panaginip. Na sinasabi ng mga
spiritual teacher. Parang teacher kasi yung si King and Queen of Swords. So meaning, kung pag-aaralan mo, okay, panaginip lang, possible ang reality. Marami sa nakikita kong mga tao, bunga ng pag-iisip ko. So ikaw pa rin na may control. Pwede mo tingnan ganon. Ikaw may control. Always naman, lahat ng sinasabi ko sa mga readings ko, ibibigay ko sa'yo. Iwan ko sa'yo. Kung may tao ka di nakasundo, tingnan mo siya sa ibang anggulo. Pag-aralan mo, magbago kaya ugali niya sa'yo? May possibility, yes. Kung sabihin mo, hindi ko makasundo tong taon to, pero very loving siya sa akin. Mabait siya sa akin, loving person siya, naintindihan niya ako. And then pag-aralan mo, may mapapansin kang pagbabago. And ma-realize mo, parang panaginip lang talaga ang mundo. Yung mga powerful manifestor, yung mga tao spiritually awake, para lang talaga silang si the fool sa mundo na ito. Alam nila yung power ng nothingness, na lahat ng nangyayari sa mundo natin, walang inherent meaning. Ibig sabihin, wala talaga nakakabit na meaning sa lahat na nangyayari. Tayong gumagawa meaning. Pwede mo tingnan ganon. Pag marami tayong naniniwala sa isang bagay, pwede magkatotoong bagay na yun. Diba? Like ngayon, sa reading natin, naniniwala ako na matagumpay tayong lahat na nakikinig dito. Ngayon, kung pareho tayong maniniwala sa isang paniniwala, lalakas yun. Dito nangyari yung pag nagdasal ang mga tao para sa isang layunin, yung power ng prayer, yan. Kaya may tinatawag na prayer warriors. Kasi yung power na nanggagaling sa collective. Kung pareho naman tayo naniniwala na ang katapusan na ng mundo, lalakas din yun. May bigyan ko lang kayo ng perspective. Ako lang personal kung paniniwala is, reality is an illusion. So, sa reality ng buhay ko, pinipili ko, makita ang sarili ko as a successful YouTuber. May pipigil ba sa gusto ko? Wala. Kasi panaginip ko to eh. This is my dream. This is my life. Diba? So, bibigyan ni God lahat na makakapagpatupad ng panaginip ko. Kasama ka. Napangiti lang kita. Itas mo sinasabi ko. Diba? Kung mangangarap ka din lang, taasan mo na. Maganda yung letters dito. And then kung ano yung unang word na pumasok sa isip mo, then yun ang para sa'yo. Letter M. A moment. This is your moment to shine. Proud sa'yo sa universe. Kasi naintindihan mo, importansya ng present time. Yung moment na to. Possible marami sa inyo nagme-meditate. So, M, moment, M, meditate. Kung gusto mo magkaroon ng asawa, married, pwede mo i-claim, yes, magkakaroon ako ng partner. Pwede mo din niyang i-claim. Pero proud sa universe sa'yo kasi naintindihan mo na ang power na sa moment na to. Sa Knight of Pentacles, others. Umpisa ka ng pangarap para sa sarili mo. And then eventually, sa journey ng life mo, isasama mo ang ibang tao, others. Yung why mo, lalaki. Hindi lang para sa akin to, God. Para na to sa maraming tao sa paligid ko. Para to sa anak ko, para to sa pamilya ko, para to sa asawa ko, para to sa community ko. Pag sinama mo ibang tao sa pangarap mo, mabibigyan buhay ang panaginip mo, pangarap mo. Kaya nga sinasabi ko, naniniwala ako. Bumabalik lang sa umpis. Naniniwala ako na yung reality natin, illusion lang. So, kung mangangarap ka na maganda para sa sarili mo, ibigay mo kay God, God, itong gusto ko mangyari sa life ko. And then surrender mo kay God. Si God ang bahala doon. Pwede mo tingnan ganon. Tutulong ka ni God may sa katuparan pangarap mo. Like, for example, gusto mo magtagumpay sa YouTube. Paano mo papupuntahin sa channel mo ang maraming tao? Libo-libong tao. Kahit ibigay mo ang buong lakas mo, manpower, kahit pa mag-recruit ka pa ng maraming tao, mahirap gawin yon. Ibigay mo control kay God. Si God ang bahala doon sa thousands of views. Magtiwala ka sa Kanya. Proud sa universe sa'yo eh. Kasi nangangarap ka mataas eh. Possible marami nagpunta dito, mga influencers din. Hindi mo yan magagawa mag-isa. Kailangan mo ibang tao, others. Surrender mo kay God. Si God bahala doon.
paparamihin niya yung mga supporters mo. Magkat pa tayong letters. King of Swords, why? Ano ba yung why? Letter Y to pero para ang dating sa akin, proud sa universe sa'yo kasi may dahilan naman talaga sa mga ginagawa mo. Meron kang big why. Actually, pinapalakas mo nga yung why eh. You, ang ibig sabihin yan. You, ikaw. Proud sa universe dahil ikaw ay ikaw. Ang lalim no? Ikaw at sa universe ay isa. Ikaw at ang kasama mo ay isa. Ikaw yung katabi mo dyan. Sa tabi mo, isa. Pag sinabi ko isa, connected tayo. Meron tayong connection sa isa't isa. Naniwala ko walang coincidences. Lahat connected. Kung lalawakan mo ang isip mo, lahat ng mga solusyon sa problema mo is dumadaan talaga sa harap mo. Minsan di mo nakikita kasi nilalayo mo sarili mo sa iba. Sineseparate mo sila sa'yo. Pero kung open mo mind mo, marami sa solusyon sa problema mo. Nasa tabi-tabi mo lang. Minsan, nasa katabi mo lang talaga. Kung lalawakan mo isip mo, kung magiging open ka, ikaw, you. Kung magiging open ka, na sikat, tutulungan ka sa paraan na mas alam niya, mas makakabuti sa'yo. Minsan di mo makukuha ang gusto mo sa paraan gusto mo. Masakit tanggapin kasi marami tayong tao gusto natin, makuha natin gusto natin sa paraan na isip natin. Kasi sa isip natin, ito ang paraan, ito ang dapat mangyari. Pero sa universe, iba siyang gumalaw eh. Makuha mo yung mga gusto mo sa paraang hindi mo expect. Kung asin mo lang yung control. You. Proud sa universe sa'yo. Dahil nandito ka sa reading, ay kinig ka sa akin. Mamangiti lang kita. Magat pa tayong letters ha. So sa Six of Swords, letter S. Malakas sa'yo letter S. Kung nagsisimula sa letter S ang pangalan mo, then good. Sa group 1, S success. Sa'yo dito, para sa akin, S self, ikaw. Kung bakit pumupunta sa'yo ng sa'yo yung energy, pwede mo pag-aralan. Pwedeng, at this time sa life mo, marami kang tanong sa sarili. Self na kasi to makakabuti yung para sa'yo. Proud sa universe sa'yo kasi tinitingnan mo talaga yung sarili mo. Meron ka talagang self-love. Self. Inuuna mo yung sarili mo. Sa kabila na gusto mo tumulong sa iba, pinipilit mo pa rin unahin sarili mo. Alam mo na kailangan unahin ko sarili ko, God, para mas makatulong ko sa iba. Kailangan maging matatag muna ako bago ako makatulong sa iba. Sarili ko muna. Hindi yun sa pagiging makasarili. No. Sarili mo muna. Self-love. Ikaw muna. Mas makakatulong ka sa ibang tao kapag okay ka. Payo ko lang yun sa'yo. Alam ko marami dito. Malambot ang puso mo. So, maraming beses sa life, na the fool ka talaga. Pag sabing na the fool, sabihin na natin na loko. Sabihin na natin nandun. Kasi alam mong para sa'yo, binigay mo pa sa iba. Hindi ka pinapagalitan ni God dito sa reading. No. Self. Proud nga siya sa'yo kasi nakita mo yung pagkakamali mo. Nakita mo na hindi ako makakatulong sa ibang tao kung lagi kong sasaidin yung sarili ko. No. Kailangan kong makatayo. Hindi ako pwedeng the fool palagi. Hindi ako pwedeng lagi hayaan kong maloko sa sarili ko. So, pwede yung pag-aralan to. Pero proud sa universe sa'yo, naintindihan mo na yung mga nangyari sa'yo sa nakaraan is nakakatulong sa'yo. Lahat ng pinagdaanan mo, kung na the fool ka man nun, lahat yun nakakatulong sa'yo. Walang nasasayang. Tinatin yung ibang letters. Sa Four of Coins, letter A. Amazing. Favorite ko salitang amazing. Amazing. Amazing naman talaga ang life mo Kahit ba na-the-fool ka nung ilang beses, okay lang yon. Okay lang. Pero sa universe sa'yo, kasi amazing pa rin ang tingin mo sa sarili mo, amazing pa rin tingin mo sa mundo. Meron ka pa rin hope na may mangyari pa maganda para sa'yo. Nakaka-proud ka universe yung pagbangon mo. Okay, nasaktan ako dito. Sige, babangon ako. Proud sa universe sa bawat pagbangon. Sabihin ko lang. Hindi naman binibilang ni universe pagkakamali mo, more pagbangon mo. Kung isa kang tao na marami kang
let's say, sabihin natin, marami kasi ako nagawang pagkakamali sa nakaraan. Nakaraan na yun, burado na yun, zero na yun. Zero na yun. Every day, reset tayo. So meaning, kung ano man yung kapalpakan na nangyari sa nakaraan, zero na yun ngayon. It's a choice kung gusto mong alalahanin yon at isipin, ikaw pa rin yung tao nagkamali. Pwede ka magbago ngayon na, now na. Kaya nga maraming mga, sabihin na natin, mga tao nagkamali sa nakaraan, nagbabago. Kasi naintindihan nila, yung part ng sarili nila na gumawa ng mali sa nakaraan, ibang tao na. Hindi na sila yon. So, at this time, nagdidesisyon sila na, okay, may version ako na pasaway ng nakaraang mga taon, pero iba na ako ngayon. Inaayos ko ng buhay ko ngayon. So, parang sa universe, naintindihan mo na hindi ikaw ang mga pagkakamali mo. Kahit libon-libong beses ka pa nagkamali, okay lang yon. Pwede ka magsimula ulit. Tingnan natin last letter. So, sa Queen of Swords, letter H. Happiness. Mabigat sa yung salitang happiness. Yung iba sa inyo, hinahabol mo talaga yung happiness. Naintindihan ni universe kung bakit mahalaga sa yung happiness. Kasi possible, hindi mo to na-feel sa maraming part ng life mo. Pakaramdam mong hirap maging masaya. But then again, proud sa universe na hindi ka pa sumusuko na mahanap mo yung happiness na yan. Ang payo sa universe, isama mong iba. Hindi lang happiness mararamdaman mo. More pa. Kapag isinama mong ibang tao sa pangarap mo, pinalawak mo mundo mo, hindi lang para lang sa'yo, yung happiness mo magmumultiply, until effortless na. Hindi ka na naghahanap ng happiness. Every morning, pagising mo, happy ka na. Kasi meron ka na talaga reason para bumangon. May big why ka na. Marami dito sa group number 2, malalim mag-isip. O sabihin ko lang, Makata. Ano mo yung mga tao na nagsusulat ng mga kanta, nagsusulat ng mga tula, yung madamdamin. Hindi, mahirap siya i-discuss sa word kasi emotion siya. Yung pakiramdam mo na pag pumunta ka sa energy ng person na yon, ibang pagtingin mo sa mundo. Iba. May kakaibang paraan sila ng pagtingin sa mundo na mahirap ipaliwanag sa salita. Mataling haga. Pwede ko isalarawan to sa tatay ko, sa father ko. Ganito magsalita ang tatay ko eh. Malalim. Mataling haga. Na pag-usap ko yung tatay ko, rest in peace dad, pag-usap ko yung tatay ko sa naalala ko, after ng pag-usap namin, iniisip ko pa yung sinasabi ng tatay ko kasi masyadong malalim eh. Alam ko meron something doon. Hindi niya ibibigay sa'yo yung sagot ng diretsyo. Hindi. Possible, ito nangyari sa'yo. Pwedeng iniisip mo, God, nasan ka ba? God, naririnig mo ba ako? Para nandyan. Parang napipil ko energy dito sa part na to. Na parang, God, naririnig mo ba ako? God, nakikita mo ba ako? God, nandito ako, tingnan mo ako. Parang nandito. Parang nandito energy niya. Parang nandyan. Parang feeling mo, pag sumasagot naman sa'yo si God, si universe, pero hindi maintindihan. To the point na parang, God, nakikita mo ba talaga ako? Nakikita mo ba pinagdadaan ako? Parang nandun. Parang sasabi ni God, nakikita ka naman niya eh, naririnig ka niya. Kaso yung paraan niyang pagsagot sa'yo, parang mataling haga. To the point, hindi mo talaga maintindihan. Pwede mo pag-aralan sinasabi ko. Spirit team, anong message ni universe kay group number 2? Kung magbigay ka ng isang card. Marami dito umiiyak ka. Experiencing. Ito tinan mo to. Ngayon ko lang nakita tong card na to. Ito tinan mo. Titignan natin to card na to para maintindihan. Tinan mo. Ganyan tinan mo. Ganyan, parang umiiyak. Malalim eh. Parang yung sasabi ko, God, nakikita mo ba ako? God, nandito ako. Bakit hindi kita maramdaman? Parang nandun. Proud siya si God. Nasa kabila na pinagdadaanan mo, naalala mo pa rin siya talaga. Naalala mo pa rin tumawag sa kanya. Ayaw ni God makaramdam ka ng ganyan, na parang left out ka doon sa isang gilid, sa isang sulok, nagtatago doon. Sinisekreto ang mga problema mo. Ang daming pinagdadaanan, hindi ka makapagsalita sa paligid mo. No, hindi yun ang experience na gusto ni God para sa'yo. Ang gusto ni God para sa experience sa mundo na to is
maging limitless ka. Sabihin, panaginip ito, gumising ka sa panaginip mo. Diba? Kinanta ko ngayon sa Facebook page ko eh. Iko-close ko na reading eh, pero sige, kahit paus ako kasi parang napipil ko parang umiiyak eh. Pinag-usapan natin panaginip, pinag-usapan natin ang, alam mo yon, mga bagay-bagay. Kung sa anong paraan makakatulong sa reading na to, sa positibong paraan, pwede mong gamitin mo. Ginagawa ko itong mga general readings na to para magbigay ng gabay. Etong kanta kasi is Dream ng Baby Monster. Nagkakatang lyrics siya. Oh, yeah. That fire's in my eyes. No sleep, you keep them lullabies. Cross hearts, I've been the one to ride. Broom, broom, I'll see you later, bye. Keeping 100, we 1 in a million, a billion, no kidding, no cylinders, limitless. Stars in the skies were infinite. Envision it just how I pictured it. Here we are, all of the lights. Spotlight is blinding my eyes. Just breathe and live and let it die. Lift up my head, I'ma rise. Spread out my wings, I'ma fly, fly high. So, but proud sa universe sa'yo. Kasi you're getting stronger, diba? You're getting stronger. A little longer. Huwag ka matakot. So, I think all good na tayo. Thank you everyone for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. And if gusto mo ng private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And if bago ka sa channel ko, thank you so much sa pag-subscribe. And I'll see you again, Group 2, on our next reading. Namaste! Welcome to your reading, Group 3. So, back tayo sa topic. Bakit super proud si universe sa'yo? Pinili mo, 3 of Swords. Kung nagta-tarot reading ka, kung marunong ka mag-tarot card reading, maintindihan mo na meaning ng 3 of Swords is heartbreak. So, yung moment na pinili mo yung 3 of Swords, then super proud agad si universe sa'yo. Meaning, kung naniwala ka sa purpose, kung ba't tayo pumunta sa mundo, yung pag-sign up mo pa lang na pagpunta sa mundo, knowing na marami kang pagdadaan ng pain, proud na agad si universe sa'yo. Proud na agad si universe sa'yo. Kasi kahit ang daming pain na pagdadaanan, pinili mo pa rin pumunta sa earth. Ang lalim, no? Kumbaga, bibigyan ka na mahirap na task. And pumunta ka sa earth, kahit na alam mo, intuitively na, parang magiging mahirap ang buhay ko sa mundo, in a way. Kasi magiging mahirap yung pagdadaan ng mga experiences. Possible, may heartbreak talagang kasama. Pero pinili mo pa rin na, yes, mag-journey ka, and ma-experience mo ang feeling na nandito sa earth. Marami dito, nagre-resonate ka sa salitang light worker, starseed, mga ganon, spiritual healer, light worker. Kung nakakaalam, on channel ko naman is always nakafocus sa spirituality. So, welcome dito lahat ng mga very spiritual people. Kahit mahirap ang pagdadaanan mo, pinili mo pa rin. Marami dito light workers. May light. Kahit nahirap na, hindi mo hayaan mawala yung light na yan. Light. Kung ano man yung hope na natitira, hawakan mo talaga. Ingatan mo. So, proud sa universe. Kahit anong masasakit, mahirap na pinagdadaanan mo, may hope ka sa heart mo, hindi nawawala. Nanatili kang kumakapit. Marami sa inyo nasa ibang bansa, doon sa malamig. Kung saan yung malamig. Anong pag-aralan ito? Five of Pentacles kasi, parang nahirapan ka financially. So, proud sa universe. Sa kabila ng mga financial na problema dumarating sa'yo, sinasabayan pa ng emotional na problem na pumapatong pa dito. Nagkakambal-kambal. Nananatili kang matatag. Queen of Cups. Meron kang big heart. Kung masaktan ka pa ulit-ulit, at nanatili kang mapagmahal na tao, super proud sa universe. Ang isang tao may big heart lang ang may kakayanan na ganon. Meaning, kung big talagang heart mo, kahit masaktan kang paulit-ulit, magagawa mo magpatawad. Kahit masaktan kang paulit-ulit, magagawa mong sumubok ulit.
Hindi ka takot sa emosyon mo. Hindi ka takot sa pain. Seven of Cups. Proud si universe sa'yo kasi ginagamit mo imagination mo. Hindi ka napipigilan ng mundo na to para mangarap. Nandito yung mga dreamers, pwede mong tingnan ganon. Ay mga tao na magko-quantum leap. Lalim, no? Babaguhin mo buhay mo mabilis. Walang time sa spirituality. Seven of Swords. Ang grabe, diba? Yung mahirap na card ng tarot na pupunta dito for the reason, isa kang tao na kaya mo to. Yan, proud sa'yo sa universe. Kahit ilagay natin masasakit na tarot card dito sa reading mo, mananatili ka pa rin matatag sa gitna. Ang Seven of Swords kasi, card ito na parang dinidaya ka. Parang pinagkakaisan ka. Parang may gumagawa masama sa likod mo. Nilalamangan ka. So, possible alam mo yan eh. Hindi mo hinahayaang gawin nila yan sa'yo for the reason na parang gusto mo nasasaktan. No. May compassion ka kasi sa ibang tao. Seven of Coins. Mahalaga sa'yo number 7. Ang Seven of Coins, Seven of Pentacles, divine timing. So, proud sa'yo sa universe. Hindi ka nag-uuna-una sa timing niya. Proud sa universe sa'yo kasi bago mo pa mapitas yung bunga na yon, alam mo na yung pakaramdam na pinipitas yun. Ang lalim, no? Mag-channel tayo. Mag-add ako isa pang card. Spirit Team, bakit proud si universe kay group number 3? Ano masasabi mo? Si King of Pentacles, oh. Si King of Pentacles, obvious nakikita ko si God the Father. Sa mga readings, kasi the great provider ito. Tatay nga ito, eh. So, tatay mo, si God. Si God ang provider mo. Proud sa universe sa'yo. Kasi naniniwala ka si God ang magbibigay sa'yo. Si God ang magbibigay sa'yo ng gusto mo. Ginagamit mo ang curiosity, imagination, para ma-solve mo yung mga problem mo. Possible dito sa group number 3. May possibility lang. Na isa kang tao, balance ang energy mo. May parang balance nangyari dito. Si Page of Swords, favorite ko yan eh. Ang meaning kasi ng Page of Swords sa akin, curiosity. Pag na-curious ka sa buhay natin, marami ka matututunan. Proud si universe sa'yo kasi kung ano man narating mo, hindi mo iniisip nakarating ka na doon. Alam mo marami pang bundok na aakyatin. So, nagpapatuloy ka. Challenge mo ang sarili mo, mag-grow. Hindi ka takot sa challenges. Alam mo, ang problema darating. Alam mo marami possible mangyari sa paligid, pero nakakapit ka kay God. Malakas ang faith mo kay God. Malakas ang faith mo sa sarili mo. Naniniwala ka na yung mga taong para sa'yo, soul tribe mo darating. Hindi ka takot sa mga taong umaalis at dumarating. Nakaupo ka lang doon, tinitingnan mo umaalis, dumarating, umaalis, dumarating. Meron kang, sabihin na natin, pagrespeto, paggalang sa oras ng tao. Time ng tao. Presence ng tao. Hindi mo tinitaken for granted yung mga tao sa buhay mo. So, lahat na nakasalumuha mong mga tao sa buhay mo, binibigyan mo ng full attention. Ay natutuwa sa'yo sa universe kasi lahat naman ng tao sa mundo, love ni God eh. Kahit yung mga kaaway mo, love ni God yun. Lahat. Love ni universe lahat kasi unique tayo lahat. Lahat ng tao may special na abilidad. Lahat ng tao may matututunan ka. Kung makikurious ka, lahat ng tao teacher mo. Isa ka student for life. Tutuwa siya sa'yo eh. Lahat ng tao na kasalamuha mo, pinag-aaralan mo, inoobserbahan mo, tinitingnan mo, ano kaya matututunan ko sa taong to? Dahil wala kasi impossible eh. Mag-example siya sa'yo ng buhay na iwasan mo. Or mag-example siya ng buhay na papangarapin mo. Opposite ends eh. Hindi dahil may judgment doon. No. Salamin mo ang tao. Alam mo na may purpose kung ba't dumarating sa buhay mo yung mga tao, mga pangyayari, mga bagay, lahat ng experiences mo is nagsasama-sama para sa ikabubuti mo. Kahit heartbreak,
kahit pain, kahit pa yan, masakit, kahit betrayal, kahit unfairness na salita. Lahat yan, nakakatulong para sa'yo. Kaya masaya ka nabubuhay sa mundo kahit pa may pain sa mundo na to. Happy si universe para sa'yo. Proud si universe sa'yo kasi alam mo na may pain sa mundo. Pero hindi ibig sabihin matakot ka mabuhay sa mundo. No, may lesson sa pain. Proud si universe sa'yo kasi alam mo kung sino ka. You know who you are. Hindi ka takot mag-demand. Pag sabi mag-demand, hindi ka takot. Kunin mo yung para sa'yo. Dahil alam mo, abundant naman si universe eh. Abundant. May abundance sa mundo na to. Kung may kukunin ka, wala mawawala sa iba. Patas ka sa pakikisalamuha sa ibang tao. Patas kang magtrato ng ibang tao. Sa salita natin, ayaw mo makalamang, pero gusto mo magtagumpay. Ayaw mo may naagrabyado, pero gusto mo makaabot ang pangarap mo. So you stay on your own lane. Parang nananatili ka na tuloy-tuloy lang sa pangarap. Focus ka sa ginagawa mo. Kasi alam mo yun ang dapat mong gawin. Hindi ka nag-iisa. Kuha tayo ng mga letters dito. So maglalagay ako letter sa bawat card. Kung anong word, anong salita ang pumasok sa isip mo. English word. Then, yun ang message na para sa'yo. Kasi always ikaw pa rin nakakaalam. Diba? Walang ibang tao mas nakakilala sa'yo kundi ikaw. Kung nagkapareho tayo na iniisip, then, makakonek ka sa akin. Mapangiti lang kita. Aniwala ko, may telepathy. So, mga tao nagmamahalan. Pangiti lang kita. Mag-10 letters siya. Okay, so, sa 5 of coins, letter R, resonate. Nagniniwala ka na may mga bagay nagre-resonate sa'yo and may mga bagay na hindi. And yung mga hindi nagre-resonate sa'yong bagay, tao, pangyayari, hindi ibig sabihin bad sila. Hindi ganon. Hindi lang sila nagre-resonate sa'yo. Unlimited ang possibilities. Diba? So, iba't iba ang paraan ng pagtingin ng mga tao, iba-iba't paraan kung paano gusto natin mamuhay sa mundo. Hindi ibig sabihin, kung iba ang paraan pinili ng isang tao sa paraan niya ng pamumuhay, bad na siya, no. Yun lang ang pinili niyang paraan. So, naniwala ka sa salitang resonate. Hindi ka natatakot, tanungin, nagre-resonate ba sa akin to or hindi? Proud sa'yo sa universe, kasi kilala mo sarili mo. Alam mo, nagre-resonate sa'yo, alam mo ang hindi. So, alam mo kung anong iwasan, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo sino makakabuti para sa'yo, sinong hindi. Ano makakatulong sa'yo, anong hindi. Medyo alam mo kung saan ka nakatayo or saan ka lulugar. Kuha tayong ibang letters. Letter I. Independent. Nakita mo yung value ng pagiging independent. Independent thinking. Critical thinking. Malalalim na salita yun na. Pag kasi independent thinking, ang dating sa akin, may nag-aaral ka, may binabasa kang libro, may pinapanood ka sa channel, sa YouTube, pero at the same time, i-check mo pa rin sa sarili mo. Walang ibang paraan para matest mo ang napag-aralan mo, kundi i-apply. Apply mo, i-test mo ang impormasyon. Para malaman mo, okay, nag-work ba to sa akin or hindi. Pwede kasi nag-work sa taong yun, pero pwede sa'yo hindi. Marami dito matalino eh. And intuitive. Letter I din yun. So, walang makakapagsabi. Diba? Sabi ko nga, kung magbibigay ako information sa channel ko, it's your assignment. Kung itas mo yung mga information sinasabi ko, yan ang independent thinking eh. Para makilala mo kung sino ka. Always kakasyonin mo sarili mo. Tayong tao gumagawa tayong illusion sa mind natin. Gumagawa tayo ng mga sarili natin illusion. Meaning, kung hindi ka kasama sa akin, kaaway kita, yung mga ganon. Kung hindi ka napasok sa company ko, kaaway kita. Mahilig tayong gumawa ng illusion sa mind natin na kung hindi ka kasama, then outsider ka. Pero wala nagsiseparate sa'yo at sa isa pang tao. Sa pinakailalim,
Pag question mo ng question mo ng question, makita mo sa pinakailalim, may pinagkapare-pareho tayong lahat. Kaya ito, dahilan kung bakit yung mga matatagumpay na tao, pag naging mas matagumpay sila, mas lalo sila nagiging mababa ang loob. Kasi naintindihan nila na walang nagsaseparate sa kanila sa pulubi. Ang isang entrepreneur, ang isang pulubi doon, walang nagsaseparate sa kanila, connected sila. So meaning, yung sasabi nilang, bilog ang mundo. Yes, bilog ang mundo. Pwede talaga mangyari yun. Isang ikot ng mundo, yung mahirap maging mayaman, yung mayaman maging mahirap. Pwede mangyari yun. May posibilidad at maraming nangyaring ganyan. Diba? Maraming nagpakita niya sa mundo na nangyari talaga yan kahit gaano pa kataas ang itaas mo. At any point, konting pagkakamali, konting maling hakban, pwede kang bumaksak sa ilalim. Pero kung confident ka sa pagiging mabuti mong tao, pag sinabi mabuti mong tao, ibig sabihin, alam mo narating mo, pero sa salita natin, nananatiling nakatapak sa lupa ang mga paa mo. Then, kahit yung pagbaksak na yun, hindi makakabother sa'yo. Kasi una, marami ka na experiences eh. Ibig sabihin, kung ano na itayo mo, kaya mo ulitin, alam mong paraan. Intuitively, alam mo kung paano. Kaya maraming mga matatagumpay na entrepreneur, hindi takot mag-fail. Hindi takot sa pain. Intuitively, meron silang knowledge kung paano itayo ang sarili nila. Dito sa group 3. Kasi for example, marami ka makikitang post na sabihin nila, take a leap of faith, trust yourself, para mga ganong post. Abutin mong pangarap mo. Diba? Pwede ka maniwala sa sinasabi nila, yes, makakaya ko, abutin ko pangarap ko, trust myself, mag-leap of faith ako. But unless gawin mo yung leap of faith, hindi mo masasabi. So meaning, yun nga ito yung walk the talk. Yun sinasabi, walk the talk na salita. Diba? Unless meron ka ng experience na yon, hindi mo masasabi. Let's say, for example, let's say ako as a tarot reader or ako as a YouTuber, nasa posisyon ba ako magsabi na, yes, kaya, pwede maging successful sa YouTube? Yes, for the reason, na-experience ko, dumaan ako. Diba? Kaya dito nabubuo yung salitang authority. Nagkaka-authority isang tao, hindi dahil sa sinasabi niya, more sa ginagawa niya. Kasi susundan ka ng tao, not more sa sinasabi mo, more sa pinapakita mo, more sa ginagawa mo. Pwede mo sabihin ang mga step by step, paano magtagumpay, step by step, anong gagawin. But your action speaks more than your words. Sabihin ko lang. Yun ang personal kong paniniwala. Personal kong paniniwala. Kaya nga ang tanong, ba't ako makikinig sa'yo? Ba't ako maniniwala sa'yo? Ba't ako susunod sa'yo? Madali magbitaw ng salita eh. Madali magsalita. Technically, madali magsabi. Na para maging successful ka, itong gawin mo, step 1, step 2, step 3. Madali sabihin yon. Mahirap isagawa yon. Ako sabihin ko, yes, I'm your favorite tarot reader. Bakit ko sinasabi yun? Obvious naman, lagi nanonood ng videos ko. Mapangiti ko lang kayo. Walang halong ano yon. More yun sa confidence ko sa sarili ko na kaya ko sabihin yung mga salitang ganon. For the reason, marami na ako na readings. Marami mga nagpapa-reading sa akin. Marami nanonood ng videos ko and marami nagko-comment sa videos ko. Meron akong sabihin na natin, ebidensya ng mga pinagsasasabi ko. Diba? Walk the talk eh. Proud sa universe kasi walk the talk. Hindi lang puro salita, may aksyon, may gawa. Marami dito entrepreneur. So pinapakita mo talaga na ito ang pagtatayo ng negosyo. Ito ang mga dapat gawin. And sinubukan mo yon, nag-fail ka doon, bumaksak ka, nag-fail ka. Bumangon ka, inulit mo ulit, nag-fail ka, bumangon ka ulit. Hindi ka basta nakikinig sa sinasabi ng iba. Inaalam mo, totoo ba to? Para ba to sa akin? Diba? And hindi ka takot sa mga maririnig mo sa ibang tao kasi proven, tested. Lahat ng mga sinasabi mo, pinapatunayan mo sa sarili mo. Wala ka namang ibang taong kailangan patunayan ng mga pinagagagawa mo eh. Sarili mo lang. Pag hindi naniwala sa'yo ang sarili mo, hindi ka magtatagumpay. Yan ang paniniwala ko. Isang tao lang kailangan mong kumbinsihin.
para magtagumpay ka. Yan, sarili mo. Ikaw lang, independent thinking, I am. Ikaw lang. Makumbinsi mo sarili mo na kaya mong gawin isang bagay, magtatagumpay ka, kahit kalabanin ka ng buong mundo, hindi ka magtatagumpay, hindi mo mararating yan, mararating mo. Kasi isang tao lang kailangan mong makumbinsi. Sarili mo. Walang iba. Pag nakumbinsi mo sarili mo, magtatagumpay ka, maabot mo yung pinakamataas, mababago mo ang buhay mo. Mangyayari yon. Ngayon, kung kinumbinsi mo lahat ng tao, magaling ka, kinumbinsi mo yung ibang tao, kaya ko to, pero hindi ka nagtitiwala sa sarili mo, hindi mo mararating mo. Kahit sabihin nila, yes, kaya mo yan, yes, magagawa mo yan. Pag wala kang belief sa sarili, hindi mo mararating yon. Kaya gigitna kita dito, lagyan kita ng spotlight sa gitna. Queen of Cups. Represent ka kasi Queen of Cups eh. Ipakita lang sa reading na proud si universe sa'yo. Kasi alam mo pinagsasabi mo dahil pinatunayan mo yan sa sarili mo. Hindi sa ibang tao, sa sarili mo. Hindi mo kailangan i-post lahat ng mga achievement mo. Hindi mo kailangan ipangalanda ka sa mundo kung nasan ka na ngayon. Anong narating mo? Isang tao lang ang kailangan mo kumbinsihin. Ayan, sarili mo. Pag nakuha mo ang tiwala ng sarili mo sa'yo, then, parang double na kayo, magkaharap na kayo dito. Kakampi mo sarili mo, may isa sa katuparan mo pangarap mo. Ikaw ang genie. Sabihin ko lang, ikaw ang genie sa battle na yon. Quote and letter. Letter N. Name. Proud si universe sa'yo sa pangalan na meron ka. Kung ano meaning nun. Possible may meaning ang pangalan mo. Proud si universe sa'yo kasi iniingatan mo pangalan mo. Proud si universe sa'yo kasi mahalaga sa'yo ang pangalan. Pwedeng pangalan ng anak mo or pangalan ng pamilya nyo. Pag meron ka kasing pagmamahal sa pangalan na dala-dala mo, let's say, apelido mo, magiging responsible ka sa action mo. Diba? Kung let's say, tatay ko si ganito, apelido niya nakakabit sa akin, meron kang knowing, alam mo yun, meron kang pagpapahalaga sa mga ancestor mo na kung ang ganda ng pangalan ng mga ancestor ko, ayokong bahiran yung reputasyon nila. Proud si universe sa'yo. May pag-iingat ka sa pangalan mo. Alam mo, importansya na integrity. Dito nangyayari mga VIP treatment. Dahil your energy speaks volume. Parang gano'n. Pag alam ng tao kung sino ka, alam ng tao kung saan ka nanggagaling, ano yung pinagdaanan mo, then yung reputasyon na yan, hindi yan nabibili. Yung pag-build ng reputasyon, paggawa ng magandang pangalan, branding, hindi mo yan mabibili. Mahirap i-build ang magandang reputasyon. Taon, minsan. Ano iba, pakikisama ng paulit-ulit. Magandang pakikisama sa tao. So, proud si universe sa'yo, alam mo salitang pakikisama. Alam mo paano makisama. Alam mo paano ingatan ang reputasyon mo. Alam mo kung paano makisama sa mga tao, magpatawad. And, gawa ng magagandang network ng tao. Mag-connect sa tamang tao, networking. Yung networking na salita, minsan nababahira ng negative. Pero yung pinakailalim na networking is positive. Networking kasi, pakikisalamuha sa ibang tao, pagkoconnect sa ibang tao. Kasi alam mo, hindi lahat nasa iyo. Yung ibang kailangan mo nasa kanya. Kaya pag nag-networking ka, nag-network ka sa ibang tao, marami siyang kailangan mo, makukuha mo ng effortless. Diba? So kung meron ka network ng mga tao na matatagumpay, mayayaman, pwedeng tumulong sa'yo, may isa katuparan pangarap mo. Sa business, ang tawag dito mga investors, pwede ito yung mga bangko. Ang go-open ng mga bangko para sa'yo. Yan, investor. Kaya nga ingatan mo pangalan mo kasi dito maraming future entrepreneur, influencer, nandito. Yung brand mo ang ingatan mo. Kasi paglipas ng panahon, hindi mo na kailangan ipakilala sa sarili mo. Hindi mo na kailangan magpakilala. Patay ng letters dito. Okay, so 7 of Swords, you. Universe. Baka harap mo siguro maging Miss Universe. Parang feeling ko talaga yung pinakamagandang song sa Miss Universe. Okay, ganda. Okay, ganda. Mag-alay sa'yo. Binibining kay ganda. Kung dalaga ka na dito sa reading at nangangarap kang sumali sa mga pageant, alam mo, proud si universe sa'yo. Manalo or matalo, proud si universe sa'yo. Yung mga tao na
gumagawa ng ganon. Like, nagjo-join sa mga pageant, lumalaban sa mga contest, international, or sa Pilipinas, nagtatayo ng business, nagre-risk, kahit pain ang kapalit, uncertainty ang kapalit, pagkalugi ang kapalit, proud si universe doon. Kasi kada try mo, lumalaki ang mundo mo. Bawat attempt, bawat pagsubok, pag sumubok ka ng isang bagay, pwede mo tingnan yung mundo mo lumalawak. Hindi ka na kasi makakabalik sa dati. Pag sumubok ka ng isang bagay, hindi ka na makakabalik sa dating ikaw. Like for example, sumubok ka magnegosyo, hindi naging matagumpay. Hindi ka babalik sa dating ikaw. Ibang tao ka na. Sa kanang tao may baon kang experience. Meron ka ng understanding. Isang tao ako na sumubok na magnegosyo. May experience na ako sa pagnenegosyo. Kaya ko ulit sumubok. Pag sumubok ka ulit, may confidence kang konti doon. Pag paulit-ulit mong ginawa, lalakas ang loob mo. Hindi lahat ng mga tao na sa spotlight, influencer, mga YouTuber, mga sikat artista, is nagsimulang ganyan. Nagsimula sila sa umpisan, nahihiya. Nahihiya. And yun ang katotohanan dapat makita ng tao. Lahat ng taong matagumpay ngayon, nagsasalita, public speaker, motivational speaker, YouTuber, kahit sinong sikat na tao, nagumpisa lahat yung kinakabahan. Wala nagumpisa na confident. Okay, confident na ako. Punta na tayo. Lahat kinabahan. Kahit magagaling na singers. Kahit sino pang interviewin mo. Kung magkakaroon kang pagkakataon, interviewin tong mga taon to. Lahat mag-umpisa doon. Pero ba't ang layo ng narating? Ba't magkaiba? Diba? For the reason, kada attempt mo, kada subok mo, nagbabago ka. May pagbabago sa'yo. At kung pagpapatuloy mo, pagsubok ng mga bagay-bagay, yung out of your comfort zone, ang laki na yung pagbabago mo. Sa loob ng isang taon, laking pagbabago ka agad. Yan ang ikinaka-proud sa'yo ng universe. Hindi ka takot sumubok ng mga bagay-bagay. Kahit nakakahiya at nakakanginig ng tuhod. Hindi ka takot mag-try. Diba? Pag-aralan mo ito sinasabi ko. Ako mga na-try ko nakakatakot. Kumanta sa harap ng maraming tao sa isang barangay. Yes! Na-try ko yun, guys. Chika ko lang bago natin end reading, isang friend ko witness dito. Ang reason, sige, share ko ang reason na. Mahal ko kasi ate ko. So, part ng training niya yun sa voice lesson. Share ko lang, kung nagvo-voice lesson ka, part sa training yon na kailangan mo kumanta sa harap ng maraming tao para ma-conquer mo yung stage fright na sinasabi. Takot mo sa pagharap sa tao. So, ate ko, mahihain din ate ko eh. Magandang boss siya, mahihain. So, ang nangyari, kailangan namin pumunta sa isang barangay na may singing contest and magjo-join ate ko. Ayaw talaga mag-join na ate ko. Kabado talaga siya. Sabi niya, kinakabahan siya, hindi niya kaya. Unless, samahan ko siya. Rest in peace, ate. So, anong ginawa ko? Alam niyo naman ang tarot reader. Hindi mo ako singer eh. As in, yung mga kalaban mo doon, yung mga may edad na talaga, yung mga tipo, bumibirit. Tawag ng tanghalan ang dating. Tapos ako, di ba ako singer? Kinabahan talaga ako. Kabado. So, ako din kumanta. Hindi magandang boses ko. Ito mananalo sa mga singer talaga, mga Pansara Geronimo. For experience lang. Hindi nila alam. Yung mga tao, hindi nila alam. Siguro binabash nila ako. Hindi magaling singer. Wala sila kaalam-alam na ang intention ko is not to win. Alam mo yun? Not to win. Hindi yun. More help ko ate ko. Nauna ako sa kanya eh. Sabi ko, sige ate. Sige, sign up ako para sa'yo. So, napunta ako sa gitna. Kumanta ako. Pinuha ko yung kanta. My God. Hindi ko lang maalala eh. Pero, natatawa ko sa sarili ko after. Sabi ko, grabe to. Ang dami ko na-experience para sa ate ko. Marami. Ibig sabihin, nilagay ko yung sarili ko sa part na yun, ma-experience ko para bigyan ko siya ng perspective. Anong pakiramdam pag ginawa mo. So, parang ako yung nagda-dive. Parang diver. So, yun. Tapos after nun, next ate ko, di na nanalo ang ate ko. Pero syempre, mas magaling kumanta ate ko sa akin. Diba? Nakita ko siya. Nawala yung takot niya. Nawala yung takot niya eh. Kasi nakita niya kumanta sa stage. So, nisip niya, kung nandun kapatid ko, kaya ko din. Nawala yung takot ng ate ko. So, na-try ko yun.
Marami pa akong na-try sa life ko. Pero yun ang pinaka nakakatuwa. Kasi kumanta ako sa harap ng maraming tao. Maraming tao eh. Barangay contest, diba? Grabe, diba? Sana panood mo ako doon. Nakananood ka. Grabe, pakiramdam. Alam mo yung pakiramdam ng kumakanta sa harap ng tao? Ang lamig sa palad. Pag hindi ka singer, pag hindi ka kumakanta, pag hindi ka talaga nagte-training para sa ganon, tas kakanta ka, ang kaba mo, sobra. Nung ko nararamdaman yung introvert pa naman ako, so meaning, yung moment na yon outside ng comfort zone ko, kakanta ako sa harap ng maraming tao. Ang mahirap pa naman sa pagkanta, kailangan may emotion. Diba? May emotion kasi dapat sa mukha. Dapat di pumipikit. Ang dami ko natutunan sa pagkanta. Pero, hindi kasi ako singer. Sinashare ko lang dahil sa nakikita ko sa mga card mo. Minsan, nakala mo, nakakatakot. Pero, pag na-try mo isang beses, magkakaroon ka lakas ng loob. Pag na-try mo isang beses, magkakaroon ka ng parang lakas, tapang, courage. Kaya nga, sabi ko, ba't ako matatakot mag-YouTube? At some point, nilagay ko nga yung sarili ko sa harap ng barangay. Sa buong barangay. Diba? At nakikita nila ako habang kumakanta ako nun. Kanta ko Lea Salonga. Yun lang naalala ko. Parang sa naalala ko. Yun ang kinanta ko. Kung maalala ko yung song, share ko sa inyo. Next letter. Letter M. Anong meaning nito sa akin? Message. Siguro may message ka para sa mundo and proud sa universe sa'yo kasi hindi ka takot magbigay ng message. I-share mo message mo sa mundo. Hindi naman kasi mababaon yung mga messages natin sa afterlife. I mean, pati di mo pa i-share message mo ngayon. Kung sa tingin mo makakatulong sa tao, makakamove ng heart ng tao, makakapagpabago ng isip ng tao, makakapag-save. Minsan yung isang salita mo nakakapag-save ng isang tao. Minsan, yung mga salita natin nakakapag-save, nakakapagpabago ng damdamin ng isang tao. Kung nasa heart mo yung pagtulong, wala masama. Magsalita. Yan magsalita. Magbigay mensahe. Ang iwasan lang natin is pag hindi tinanggap ng tao yung message natin, masasaktan tayo. Babalik lang tayo sa letter R. Resonate. Para hindi ka masaktan kung hindi nila accept yung sinasabi mo, balik ka lang sa letter R, resonate. Hindi sila nagre-resonate sa'yo. Walang mali sa sinabi mo. Kasi nagre-resonate ka sa sinabi mo. Yun ang isang bagay na pinaniniwalaan mo deep inside, intuitively. So, hindi nila accept ang sinasabi mo dahil hindi nila yung nakikita. Hindi sila nagre-resonate sa'yo. Pwede paglipas ng panahon, maintindihan nila yung sinasabi mo, mag-resonate sila sa'yo. Then good. Pwede mo na dapat hintayin yon. Resentment na mangyayari kasi pag ganon. Meaning, di ka naintindihan ng tao, nainis ka, sinabi mo yung message mo, hindi niya tinatanggap, then mamumuhi ka sa tao na yon. At maghihintay ka ng time na maintindihan ka ng taon to na darating din tayo, magsasorry ka sa akin. Resentment ang mangyayari doon. Hindi makakatulong sa kahit na sinong tao. Kung dumating ang time, makita mo or hindi mo makita, na naintindihan ka ng taong yon, sikat nakakaalam. Ipag-pray mo na, kung mabuti intention mo, may message ka, binigay mo yung message mo sa mga tao, hindi nila tinanggap ang message mo, hindi yung dahilan para tumigil ka. Intention mo pa rin naman kasi yan eh. Kung ang intention mo is makatulong, pwede ka magpatuloy sa ginagawa mo. Hindi ibig sabihin ayaw ng tao sa message mo, ayaw nila sa'yo, no. Walang makakaayaw sa'yo kung hindi mo sila papayagan. Alam mo yun, walang ibang tao makakapag-reject sa'yo. Always naniniwala pa rin ako dyan. Ang 3 of Swords card ng rejection, wala makapag-reject sa yung tao. Kung samahin mo, hindi nila ako nire-reject, hindi lang sila nagre-resonate sa akin. Walang tama makapag-reject sa'yo kung hindi mo sila bibigyan ng permission. Ikaw magbibigay ng permission. Kaya ako wala nagre-reject sa akin eh. Bigyan natin to letter. Diba? Kahit yung mga tao biniblock ko, hindi ko kayo nire-reject. Ibig sabihin, hindi lang ako nagre-resonate sa inyo. But it doesn't mean, nire-reject ko kayo. No. Hindi ganon. Ganon lang kasi tayo mag-isip tao. Pag ayaw sa'yo, binila ka, nire-reject ka. Pero sa pinaka-heart natin, pag tinignan mo mabuti, hindi na siya nagre-resonate sa'yo. Hindi niya naintindihan ang point of view.
Hindi niya naintindihan. Diba? Hindi din ibig sabihin, masama kang tao or masama siyang tao. Mag-iba lang kayong mundong ginagalawan. Pero at some point, magkocross yung mundo na yan. Alam mo, bakit na-channel ko tong kantang to? Ang luman-luma na to. Bibigyan ka ng song dito The Outsider. Tinan mo to. The Outsider. Tinan mo. Hindi mo tuloy alam kung siya ba nasa labas o siya nasa loob. Minsan nakala mo outsider ka. Pero ang nangyayari, yung nasa kabilang side, ang tingin nila, sina outsider sa buhay mo. Dalawang side. Dalawang side lang talaga yan. May mga tao sa buhay mo, feeling nila outsider sila sa mundo mo. Ang sasaktan sila. Ay may time naman, feeling mo outsider ka sa mundo ng iba at nasasaktan ka. Pero kung tatanggalin na lang natin tong division, separation, hindi walang outsider. Hindi ka outsider. Walang outsider. Dito sa channel ko, wala outsider. Welcome lahat. So, pasok ka dito. Pasok. Okay, sharpinos ko lang. May maingay na dog. Diba? So, sa channel ko, wala outsider. Pag sinabi walang outsider, kahit ano pang paniniwala mo, naniwala ka man kay universe or hindi, kung gusto mo pakinggan messages ko at nag-resonate ka, i-claim mo para sa'yo yun. Hindi ko ginagawa itong mga readings ko only for certain group of people. Hindi. Para sa lahat. So, kung para man tayo religion, magkaiba tayo religion, magkaiba man tayo ng pinapaniwalaan, ginagawa sa buhay, welcome ka makinig sa channel ko. Hopefully, may mapulot ka sa mga sinasabi ko dito sa readings. Bigay ko sa yung song, Points of View ni Joey Albert. Tinatin na. Matagal na kasi kanta to. Pero tinatin na. It doesn't really matter if they're never quite the same. We have our rules in different ways. We play the games of different folks with different strokes and keep our points of view. Sana nabigyan justice ko. Sana tunulong ko ko sa singing contest. Grabe. Hoy ba? Ang dami ko na-try sa live ko Chika-chika. Ako wala akong judgment Pero sige, may share pa ako isa. Dami ko share. Matatawa kasi mo pinagagawa ko sa buhay. Nung bata-bata ako, meron ako naging parang landlady. Sobrang tuwan-tawa siya sa akin. Pag sabi tuwan-tawa siya sa akin, ano siya, sabihin na natin na, nagja-Japan kasi siya. Nagja-Japan. So, nagagandahan siya sa akin. Pag nagagandahan siya sa pagiging Pilipina ko. So, sabi niya, halika sumama ka sa akin. Sa taga, huwag ka sasawa. So, kung saan tayo pupunta, bata pa ako nito Bata. So, halika sama ka sa akin. Okay. Tapos, inayusan niya ako, minikapan niya ako, binisan niya ako. Sabi ko, okay lang, sige. Enjoy the fun na naman ako. So, kaya kami pupunta. Parang gaganda-ganda ko sa tsura ko. Naka-miniskirt. Alam ko saan ako dinala nitong si Madam Landlady. Aba sa pila sa papuntang Japan. Kakaiba, diba? Shock ako. Pero dahil sabi ko nga, nandito na rin lang naman tayo, experience ko na lang. Ano experience ko sa part na yon? Ang daming babaeng gusto mag-Japan. Kaya wala akong judgment Na-try ko. Not because gusto kong mag-Japan. Thailand lady ko. May ginawa sa akin. Hindi kasama ka sa akin. Okay. Nakakalimutan ko yung salitang yun. Hindi naman ako vulnerable. Hindi naman. Alam ko nagja-Japan siya. Pero hindi ko naman expect na dadali niya talaga ako doon para gusto niya kasi makita kung mag-open na mind ko, gusto ko mag-Japan. As in, mag-Japan na. Kaya walang judgment sa mga nagja-Japan. Out of sharing, ako wala akong care sa opinion ng ibang tao. Share ko yung mga weird experiences ko dito sa part na to. Na-try ko kumanta sa harap ng barangay. And then, na-try ko din yun. Gusto ko na mapasaya yung landlady ko. Mabait yung landlady ko Madali lang naman Pupunta ka doon, tapos babaw ka, ikot ka, turn right, turn left, bow. Na-try ko. Mga Hapon, nakita ko yung mga Hapon. Sabi sa akin ng landlady ko, pag tumingin sila sa'yo ng mata sa mata, kailangan lumaban ka ng titigan. Kung ano meaning nun?
Nung sinabi niya yun, na pag tawag ka nila, tumititig sila sa mata mo, tumingin ka lang ng tumingin ka ng diretso, tatanggapin ka nila. So, dahil alam ko na sa mind ko, gusto talaga nito landlady ko, makarating akong Japan na. Minaliktad ko. So, nung tinawag ako, tinitingnan ako, tumungo ako. Reject. Minsan yung rejection, redirection. Isa sa mga rejection na pinagpapasalamat ko kay God. Kasi ang dami nag-audition ng time na yon. Ang dami ko nakitang girls. 3 lang tinanggap nila. Sabi ng landlady ko, gusto nga daw ako nung gusto ako nung parang coordinator. Kaso, hindi ko daw nga kasi ginawa yung sinabi niya na parang, pag tumingin sa'yo, tumitig ka. Sisip ko, hindi man ako judge pa. Papagiti ko lang kayo. Wala akong judgment Pero, pag marami ka experiences sa mga ganon, it's a fun story. Kasi alam mo sa sarili mo, na-try mo. Like me, na-try ko. Anong pakiramdam? Hindi mo ma-express sa word. Yung takot mo, kaba mo, na parang kinikilatis ka, pinaiikot-ikot ka, ibang pakiramdam. Which is, may compassion ako sa mga tao na may ganong klaseng work. Wala akong judgment. Ayan pa, isa pa yung card na yan. Mukhang Japanese. Mukhang Japanese. Nalala ko tuloy. Oo. Natuwa lang ako kasi, at least gusto naman nila ako. Hindi ko lang sila tinitigan. Kung tinitigan ko sila, sa Japan ako, guys. Pangiti ko lang kayo. Sayang, hindi ako naging tarot reader. Maka-singer ako sa Japan. Natin alam. Yun yung other possibilities na hindi na nangyari. Kasi hindi ko pinili doon. Kaya nga, there are limitless possibilities, diba? Kung nanalo ako sa kanta sa barangay, then pwedeng singer ako ngayon, diba? Or kung natuloy ako sa Japan, pwede na sa Japan ako ngayon. Diba? Pwede may asawa kong Hapon. Napangiti ko lang kayo. Endless possibilities. Yung mga pinto nagsasara sa'yo, minsan talaga blessing in disguise. Ako yun, isa yun. Blessing in disguise, hindi ako natanggap doon. Blessing in disguise ako nanalo sa barangay singing contest kasi masasaktan ate ko. Those are blessing in disguise para sa akin. And dyan proud sa'yo sa universe. Na-accept mo yung mga blessing in disguise. Itong last letter na A na to is accountability. Accountability. Mabigat na salita accountability Kasi more parang integrity na rin yun. Parang radical acceptance yun. Accountability kasi is tatanggapin mo lahat ng nangyari sa life mo as your own experience, as your decision. Like sabi ko nga, nung napunta ako sa sing contest, accountability ko yun. Yes, nag-sign up akong kumanta. Nung nagpunta ako doon sa Japan, in a way, accountability ko din yun. Kasi, pwede man ako mag-no sa landlady ko. Nagbago lang mind ko, na-realize ko, why not ma-experience ko for the sake of experience? More hinahabol ko kasi experience more than anything else sa mundo. Isa ka lang naman magiging maganda. Kasi wala pa ako anak Yung figure na yun, mawawala sa'yo. Actually, hindi nawala sa akin Mapagiti ko lang Pero yung pagiging slim ng katawan ko is something na pwede mawala sa akin at any point. So, why not, itry ko na lang. Kung kukunin mo accountability, napapalaya mo din sarili mo. Makakatulong sa tao. Proud sa universe sa'yo kasi naging accountable ka sa marami sa nangyari sa life mo. Yung iba sa inyo halos 90% o 100% accountable. Hindi mo hinayaan na yung mga action ng iba maka-apekto sa'yo. Always, tinitingnan mo yung mga bagay-bagay and open ka sa mga possibilities. Open mind mo. Dito marami open-minded. Kung ano meaning ko nun. Ako very open-minded person. May sabing open-minded. As much as possible, pinipili kong tingnan kung saan nagagaling ang taong kausap ko. Makatulong sa atin yan. Isang dahilan niya kung ba't proud sa universe sa'yo. Very accountable ka sa ginagawa mo sa buhay. Dito sa reading mo, si Rumi nandito. Si Rumi. Mabubuo mo yung pangalan ni Rumi sa mga letters na kuha ko. Si Rumi. Sino ba si Rumi? Si Jalal al-Din Muhammad. Baka nagre-resonate ka sa mga famous quote ni Rumi. May sinabi si Rumi tungkol sa love. Sabi niya, your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Kaya sabi ko sa'yo, eto yun, no? Diba? Mahal ka ng mga tao. Kala mo lang hindi.
kung tatanggalin mo tong walls na to, then, mawala yung takot mo. Ayan yun eh. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself that you have built against it. Pag masyado mong pinoprotektahan sa sarili mo, ayaw masaktan, then, hindi mo ma-experience talaga yung love. Diba? Ako, ang gusto ko sa mundo is more experience more than anything else. More experience. So, kung nag-fail, kung na-reject, kung may rejections, all good. Kasi, masaya siyang balik-balikan sa alaala. Diba? Kaya nga ng kwento ko kay Madam Landlady. Nakita ko disappointment sa mata ng mga tao. Then, nagkaroon ako ng perspective na, sa akin, laro lang yon. Sa akin, for experience lang yon. Sa akin, nag-enjoy lang ako sa nangyari. Pero sa ibang tao sa harap ko, na umiiyak, nung na-reject sila, that's their life. Parang, yun na yung huling pag-asa nila, most likely. Nung time na yon. So, yung rejection na yon, napaka-painful sa kanila. So, nagkaroon ako ng compassion na iba-iba talagang pinanggagalingan ng tao. Like, magkaiba kami ng experience. Nasa pareho kaming lugar. Magkaiba kami ng experience. Sa akin, enjoy. Kasi, hindi siya big deal sa akin. Pwede mo tingnan gan. Hindi siya parang isang bagay na gustong-gusto kong mangyari sa life ko. Gusto ko lang ma-experience. Pero yung mga tao sa paligid ko umiiyak nung time na yon. Mga babae magaganda umiiyak sa paligid ko. Na-realize ko, dream nila to. Pangarap nila to. Kaya minsan hindi natin maintindihan mga tao. Ba't ginagawa nila yung mga bagay na ginagawa nila? Hindi natin naintindihan. Minsan, yung mga ginagawa ng mga tao na gusto nilang gawin is more than pa sa nakikita natin. May mabigat na rason. Diba? Baka dream nila yon, pangarap talaga nila yon. Baka malalim pa ang pinanggagalingan. Compassion makakatulong sa atin. Diyan proud sa'yo si God eh. Sa kabila ng pinagdaanan mo, may compassion ka pa rin sa iba. Naunawaan mo na hindi man naintindihan ng mga taong ginagawa mo, pinaglalaban mo, mga gusto mong mangyari sa life mo. Hindi ibig sabihin, outsider sila sa life mo. Hanggat kaya mo, pinapanatili mo na bukas ang pinto mo para sa iba. Yung open ang heart mo, open ang heart. Kaya nga, ang tanging ng maka-experience ng love sa mundong to is yung mga malalakas ang loob. Kung willing ka masaktan, willing ka mag-rest sa masaktan, then may possibility ma-experience mo din yung love. Ngayon, kung takot ka masaktan, yung possibility ma-experience mo yung love, liliit. Parang yung love ni may kakambal na page of sorry. Pinapangiti lang kita. Pwede mo pag-aralan mga sinabi ko sa reading na to. May rain din dito. Rain, parang ulan. Maulan siguro ang nag-experience mo sa love. Kung pakiramdam mo, outsider ka sa mundong ito, hindi ka talaga meant to be nandito, parang outsider ka, nakatingin ka sa mundo, then you are not alone. Si God na sa likod mo. God is your provider. Si God na susupport sa'yo. So, pagsarang ka ng pinto na maraming tao, opportunities, mga pintong ay mabuksan, nakalak pa, hindi mabukas, alam mo yun. Hindi mo makuha-kuha yung gusto mo, iangat ka niya. Kung matulungin ka sa mga batang pulube, sa mga pulubin kumakatok sa bahay mo, then, sabihin ko lang, super proud sa'yo si God. End ko na reading dito. Thank you everyone for being here. And sana nakuha may messages na para sa'yo. If gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Maraming salamat sa panonood ng video natin. I'll see you again on our next reading. Namaste!